Kahit na sumama pa siya, baka pabigat lang siya. Naiintindihan iyon ni Gondon, ngunit ayaw niya talagang pumunta si inay ni Chonbok sa prison village dahil kapag nakapasok na siya roon, malaki ang posibilidad na makaharap niya ang pinuno ng piitan, isang nakakatakot na halimaw na may tatlong mata. Matapos ang ilang sandaling pangumbinsi, sa wakas ay matagumpay na nahikayat ni inay ni Chonbok si Gondon na manatili sa bahay para bantayan si Chonbok. Pero kailangan mong mangakong babalik kang ligtas, sabi ni Gondon habang sinisimulang halungkatin ang backpack. Gusto niyang bigyan si inay ni Chonbok ng flashlight at ilang iba pang gamit para madagdagan ang tsansa nitong mabuhay. Ngunit pagbukas pa lang ng backpack, natigilan sila ng ilang sandali sa kanilang nakita. Dahil ang kanilang anak na si Chonbok ay mahimbing na natutulog sa loob. Pagmulat pa lang ni Chonbok, agad niyang nasalubong ang nakakatakot na tingin ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakakapagsalita, muli na naman siyang nakatanggap ng batok sa ulo. Ngayon, si Gondon naman ang nagalit. Sigurado siyang hindi bababa sa isang beses niyang pinaalalahanan ang bata na kailangan nitong manatili sa bahay ngayon dahil kapag lumitaw ang madidilim na ulap, kahit umaga pa, malayang nakakagala ang mga halimaw sa labas. Paano kung may masamang nangyari sa'yo, ha? Hindi ka ba nagtitiwala sa mga magulang mo? Kung ganon, bakit hindi ka nalang lumabas at mabuhay mag-isa, ha? Hindi pa natatagalan mula nang sermunan siya ni Era. Ngayon naman ay mga magulang na niya ang nagagalit sa kanya. Walang ibang nagawa si Chonbok kundi lumuhod, yumuko ng mababa, at itaas ang dalawang kamay sa ibabaw ng ulo bilang pag-amin sa kasalanan. Nagsilbing tagasalin si Gondon, patuloy na ipinapasa ang magagandang salita ni inay ni Chonbok sa bata. Siya mismo ay galit na galit, ngunit ang pagtuturo sa bata sa isang lugar na hindi ligtas tulad nito ay hindi magandang ideya. Kaya pagkatapos ng isang mahabang sermon, pinayuhan ni inay ni Chonbok si Gondon na iuwi na ang bata. Samantala, siya ay magsisimula na sa kanyang paglalakbay patungo sa prison village ng mag-isa. Nang makita ni Chonbok na naghihiwalay na sila ng landas, nagsimula siyang mataranta. Natatakot ang bata na galit pa rin sa kanya ang ina, kaya isinugal niya ang lahat at kumapit sa damit nito. Inay, saan ka pupunta? Gusto kong sumama sa'yo. Lumingon si inay ni Chonbok at umuwal lang ng ilang beses. Agad na tumakbo si Gondon para hilahin ang anak, ngunit ang batang ito ay mas makapit pa sa linta. Marahil, matapos turuan ng leksyon ni Era, malalim na niyang naunawaan kung gaano kapanganib ang lugar na pupuntahan ng kanyang ina. At ang pinakamahalaga, ang ina ng bata ay pupunta roon dahil sa kanya. Ayaw ni Chonbok na isugal ng ina ang buhay nito dahil sa kanya. Gusto lang ng bata na umuwi silang tatlo, magkakasama at kumain. Dahil alam ang ugali ng anak na palaiyak, hindi rin nagtagal si inay ni Chonbok, natatakot na matalo siya ng mga luha nito. Nang humiwalay siya ng damit, walang tigil sa pag-iyak si Chonbok sa likuran. Kung hindi lang siya pinigilan ni Gondon, malamang ay tumakbo na rin ito para sundan ang ina. Alam mo kung gaano kalakas si inay, kaya wag kang mag-alala, ha? Babalik din agad si inay sa ating dalawa, pag-alo ni Gondon sa anak. Pero kailangang pumunta ni inay doon dahil sa akin. Ayokong mapahamak si inay. Magtiwala ka kay inay. Babalik din agad siya sa atin. Sa ngayon, uwi na muna tayo. Balak sanang ihatid ni Gondon ang anak pa uwi, ngunit sa sandaling iyon, biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Walang magawa, pinagsabihan na lang ni Gondon ang anak na manatili sa kinatatayuan habang naghahanap siya ng lugar para dumumi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang anak na kanina lang ay opo ng opo, ay agad ding nawala pagkaalis niya. Si Chonbok ay hindi makalimutan ang madilim na espasyo na ipinaramdam sa kanya ni Era noong isang araw, at ayaw niyang danasin ng ina ang ganoong paghihirap. Sa panig naman ng ina, hindi rin siya komportable ngayon. Ang imahe ng anak na kumakapit sa kanyang damit, umiiyak at nagmamakaawang huwag siyang umalis, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, hindi niya ito maiwaksi. Nakihalubilo si inay ni Chonbok sa gitna ng kawan ng mga halimaw. Ngunit dahil kauri niya sila, hindi sila nagwala. Dapat sana ay ganoon lang kadali ang pagpunta niya sa prison village. Ngunit bigla, ang lahat ng atensyon ng mga zombie ay napunta sa isang direksyon. Likas na lumingon si inay ni Chonbok at nakita ang isang kahon ng karton na may dalawang maliit na butas sa gilid, nasa likuran niya mismo. Ang bango. Pagkain ba yan? Nag-uusap ang mga halimaw sa wikang halimaw lang ang nakakaintindi. Si inay ni Chonbok naman, bahagyang nahulaan na mayroong hindi tama. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng kahon ng karton, nagsimulang marinig ang mga pekeng ungol.
Malinaw na isang tao ang pilit na ginagaya ang ungol ng mga halimaw, ngunit hindi alam kung paano ito gawin ng tama. Matapos makumpirma na sariwang laman nga ang nasa loob, sabay-sabay na sumugod ang mga zombie para umatake, gusto sanang pagpira-pirasuhin ang nasa loob at paghasyan. Ngunit nang punitin nila ang kahon, mga retaso lang ng papel ang kanilang natagpuan. Si Chon Bok na nasa loob noon ay matagal nang napulupot ng galamay ng kanyang ina at itinaas. Nahulog ang bata sa kandungan ng ina, at ang ina naman ay nakatayo sa gitna ng pinalilibutan ng mga halimaw. Ang plano niyang pumunta sa prison village ay agad na naisantabi. Dahil ngayon, kailangan niyang bitbitin ang hipabigat na ito para makatakas muna sa kawan ng mga halimaw. Chon Bok, kailan ka ba matututo? Bakit mo na naman ako sinundan? At nasaan na ang tatay mo? Ginugulo mo si inay. Napakarami ng mga zombie na pumapaligid sa kanila. Si inay ni Chon Bok, habang nakikipaglaban, ay kailangan ding protektahan ang anak ng ligtas, kaya medyo nahihirapan siya. Gayunpaman, desidido siyang hindi hahayaang masaktan ang anak kahit kaunti. At tila naantig din ang langit sa puso ng inang ito. Patunay, nang unti-unti na siyang nanghihina, dahan-dahang gumalaw ang madidilim na ulap sa langit. Ang mahinang sikat ng araw ay tumama, nagpabagal sa kilos ng mga zombie. Marami pa ang nawalan ng kakayahang lumaban. Ang problema lang, ang gusali sa harap nila ngayon ay puno ng mga halimaw. Ang pagbabalik kay Chon Bok doon ay hindi na ligtas na pagpipilian. Kaya nagpa siya ang ina na yakapin ang anak at tumakbo diretso sa gitnang piitan sa prison village. Sinamantala niya ang pagkakataong mabagal ang mga zombie, niyakap ang anak at tumakas. Ngunit habang nasa daan, nagasgasan siya ng matutulis na kuko ng isa pang zombie. Tumalsik ang sariwang dugo na parang paputok. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Chon Bok at napasigaw, "Inay." Tiniis ni inay ni Chon Bok ang sakit. Sa totoo lang, dahil naging halimaw na siya, hindi na gaanong mahalaga ang sakit. Ang problema lang, nakuha ng zombie na iyon ang kanyang kahinaan, dahil yakap niya ang anak, hindi siya makaganti. Kaya patuloy itong dumidikit at walang tigil na umaatake. Ang likod ni inay ni Chon Bok ngayon ay puno na ng mga sugat, at huminto lang iyon nang ang zombie sa likuran ay tinamaan ng palakol sa ulo at bumagsak. Bahagyang lumingon si inay ni Chon Bok, hindi maitago ang pagkagulat. Ngunit wala siyang oras para isipin kung saan nanggaling ang palakol na iyon, dahil ito ang napakagandang pagkakataon para silang mag-ina na tumakbo pababa sa piitan para pansamantalang maging ligtas. Si Gondon ay humihingal habang pinagmamasdan ang mag-inang pumapasok sa piitan. Ang mga sigaw ng zombie ay walang tigil na umaalinggaw mula sa loob. Mayroong tumatawag sa kanyang pumasok, mayroong nagyayayang uminom sila, at may isa namang nagtatanong kung ano ang trabaho ng nanay ni Gondon. Kinagat ni Gondon ang kanyang ngipin, sinisisi ang sarili sa katangahan. Niyakap ni Gondon ang ulo at napaluhod. Talagang tanga, hindi ko sana iniwan ang bata mag-isa para lang dumumi. Paano ko naiwala ang anak ko dahil lang sa pagdumi? Samantala, ang palakol sa ulo ng zombie ay hinugot ni Era. Dahan-dahan siyang lumapit habang si Gondon ay nagsisisi pa rin at sinisisi ang sarili. Iniisip na wala na siyang karapatang mabuhay. Biglang napansin niya ang anino sa ibaba. Mabilis na lumingon si Gondon. Nagulat siya nang makita si Era na nakatayo sa likuran niya. Nagulat si Gondon at agad na sumigaw, tinatanong kung sino siya. Ngunit ang sagot ay ang pagwagayway ni Era ng palakol sa mukha niya. Binaliwala niya ang mga tanong at patuloy na hinampas si Gondon. Lipat ang eksena sa mag-ina. Kinukumbinsi ni inay ni Chon Bok ang sarili na isa siyang ina. Agad niyang tinanong ang bata, "Bakit mo ako sinundan? Kailan ka ba matututo, ha? Sinabi ko nang mapanganib sa labas." Hinawakan niya ang mga kamay ng bata, naaawa, at isinulat ang bawat salita sa palad nito. "Sinabihan na kitang manatili kay tatay. Hindi ka pa nga magaling. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala para sa'yo? Kung ulitin mo to, mapapahamak ka ng malaki." Sinubukan niyang iparating ang kanyang iniisip kay Chon Bok. Biglang natigilan si inay ni Chon Bok, nagulat nang makitang hinawakan ng bata ang kanyang kamay at nagsulat sa palad nito, na para bang sinasabing natatakot siya. Agad na nagtaka si inay ni Chon Bok, nag-iisip kung ano ang dahilan. Ipinaliwanag ng bata, "Ayokong makitang masaktan si inay. Natatakot po ako. Kahit hindi niyo po sinasabi sa akin, alam ko pong ginagawa niyo ni tatay ang lahat para kay Chon Bok." Dito, nagsimulang maalala ng bata ang mga araw bago niya mismo nakita ang kanyang mga magulang na nasasaktan. Sinubukan nilang gamutin ang mga sugat ng isa't isa, kasabay ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Nanginginig na isinulat ng bata ang bawat salita, "Alam ko pong nahihirapan si inay.
Ayoko na pong mahirapan pa kayo, inay. Hayaan niyo po akong tulungan kayong gumaan ang pakiramdam kapag nasasaktan kayo. Ang mga luha ni Chonbok ay kanina pa tumutulo, kaya sasamahan ko po si inay. Tiningnan ni inay ni Chonbok ang anak na may halong pagkagulat. Pagkatapos naantig siya, napabuntong hininga na lang siya. Niyakap ni inay ni Chonbok ang bata. Ang kulit ng batang to. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy na dumarating ang mga zombie. Pumasok siya sa gitna ng kawan, sumisenyas, konting tiis na lang. Naiintindihan mo, pangako, poprotektahan ka ni inay. Kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata, hanggang sa makalabas tayo rito. Naglakad si inay ni Chonbok sa gitna ng mga zombie, pilit na itinatago ang anak. Pala, si Chonbok ay nasa ilalim ng kanyang damit, mahigpit na nakayakap sa tiyan ng ina. Dinaanan ni inay ni Chonbok ang bawat zombie, hinihimas ang tiyan. Buti na lang, mas madali kaysa sa inaakala ko. Makakarating tayo sa labasan sa ganitong paraan. Konting tiis pa, Chonbok. Mahinang umungol ang bata dahil sa takot. Nang makita ito, marahan siyang pinakalma. Dahan-dahan lang. Ayaw nating makabangga ng kahit sino sa kanila. Dapat tayong mag-ingat hanggat maaari. Bigla, isang halimaw na may kakaibang anyo ang biglang lumitaw sa likuran ni inay ni Chonbok. Agad siyang kinabahan, basang-basa ng pawis. Sinubukan ni inay ni Chonbok na pakalmahin ang sarili. Huwag kang mataranta. Kailangan ko lang manatiling tahimik. Hindi ko siya dapat galitin. Kung gagalaw ako, mapapahamak din si Chonbok. Ang mga kakaibang itim na tali ay dahan-dahang pumulupot sa kanyang dalawang hita. Pinulupot nito ang malaking tiyan kung saan naroon ang bata. Kitang-kita ang kaba sa mga mata ni inay ni Chonbok nang maramdaman niya ang dila ng halimaw na iyon na malapit sa kanyang likuran. Pinilit niyang hindi gumanti sa nilalang na iyon. Dahan-dahang umurong ang dila ng halimaw. Naisip niya, ayos na. Unti-unti nang lumuluwag. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Bigla, ang nilalang na iyon ay tila may pag-iisip ng tao at tumawa ng malakas. Walang silbi ang pagsisikap mo. Nang marinig iyon, kinabahan si inay ni Chonbok. Mabilis siyang lumingon sa likuran para tingnan. Ngunit napansin niyang ilang walang malay na zombie lang ang nasa likuran niya. Labis na nagtaka si inay ni Chonbok. Nawala na siya. Kailan pa? Ano iyon? Lumingalinga siya sa paligid. Paano siya nawala sa isang iglap lang? Ano nang nangyari? Hindi. Kailangan kong kumalma. Wala na siya. Kaya kailangan kong mag-focus sa pagtakas dito. Pinakalma niya ang sarili, tinukoy ang labasan. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang kamay ang tumambad sa mata ni inay ni Chonbok. Tulala siyang tumingala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Agad na humampas pababa ang kamay na iyon para umatake, ngunit mabilis na nakaiwas si inay ni Chonbok. Pinagmasdan niya ang nangyari, hindi maintindihan kung ano ang naganap. Hindi pa roon natapos, sabay-sabay na hinawakan ng dambuhalang kamay ang maraming zombie papunta sa dilim. Agad niyang naintindihan, iyon ang pinuno ng piitan na ito. Mabilis na lumitaw ang isa pang kamay at sumugod paharap. Nang mapansin ang panganib, nakihalubilo si inay ni Chonbok sa mga zombie para tumakas. Lintik, dahil sa mga halimaw na to, ang hirap kumilos. Kailangan kong makaalis agad dito. Nag-aalala niyang hinigpitan ang hawak sa anak sa loob ng kanyang damit. Hindi pwede, Chonbok. Ang dambuhalang kamay ng pinuno ng piitan ay walang pag-aalinlangang umabot, sumipa. Hindi na kasing swerte ng dati, sa pagkakataong ito, nahuli na siya. Hindi pa roon natapos, tumalsik pa si Chonbok palabas at tuluyang nahiwalay sa ina. Nang matauhan ang bata, agad siyang nataranta at tumingin kung nasaan ang ina. Ang pagmamahal ng ina at anak ay laging isang bagay na lumalampas sa lahat ng pagsubok. Si inay ni Chonbok, kahit nahihirapan sa dambuhalang kamay, ay pilit pa ring ipinaparating sa anak, Chonbok, makinig ka kay inay. Nang marinig ang mga salitang ito sa ganoong kalagayan, hindi na napigilan ng bata ang pag-iyak. Sa huli, si inay ni Chonbok, na para bang ginamit ang lahat ng lakas, ay sumigaw, sinasabihan ang anak na tumakbo na. Si Chonbok, na nangingilid ang luha, ay nanginginig, ayaw siyang iwan. Ngunit kinailangan niyang sundin ang ina, lumingon, at si Chonbok, na may mga luhang tumutulo, ay mabilis na tumakbo patungo sa liwanag. Sa loob ng dilim, ang mga kakaibang mata ng pinuno ng piitan ay tila kumikinang. Mahigpit niyang pinisil ang zombie na nasa kanyang palad, kahit pa ito'y sumisigaw ng malakas. Sinubukan ni inay ni Chonbok na pumiglas para makatakas. Nagpumilit siya ng husto na lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Ipinakita ni inay ni Chonbok ang kanyang matutulis na ngipin, basang-basa na ng pawis ang kanyang mukha. Nag-focus siya hanggat maaari para ipunin ang lakas sa kanyang kamay. Ang mukha ni inay ni Chonbok ay puno ng galit, habang ang bibig ay nagmumura, hayop ka. Bakit hindi mo ako pakawalan? Malakas niyang sinuntok ang dambuhalang kamay ng pinuno ng piitan.
Walang emosyon ang mukha nito, bahagya lang kumibot ang isang mata. Agad na binitiwan ng pinuno ng piitan ang zombie na kanyang nahuli. Nanginginig ang kamay ni inay ni Chonbok. Bilisan mo, kailangan kong mahanap agad si Chonbok. Kalmado siyang lumapag sa lupa ng malumanay. Pagkatapos, si inay ni Chonbok ay lumipad na parang kidlat para hanapin ang anak. Umaasa siyang ligtas si Chonbok sa ibang lugar. Ang mga bangkay ay nakahandusay sa lupa. Isang payat na paa ang dahan-dahang humakbang. Lumapit siya sa dalawang bangkay na nakahandusay sa daan. Binaliwala sila ng pinuno ng piitan at mayabang na naglakad. Ang isip niya ngayon ay nakatuon lang sa kanyang munting anak na babae. Isang mata ng pinuno ng piitan ang kumislap ng napakakakaiba. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na saan ka, anak? Samantala, sa ibang lugar, si Chonbok ay pilit na tumatakbo ng mabilis hanggat kaya. Ang mga tunog sa paligid ngayon ay puro yapak na lang kasabay ng paghinga ng bata. Sa likuran, biglang may isang paang lumapit, pala, ito ay isang dambuhalang bangkay. Sa likuran nito ay mga magugulong galamay. Humabol sila kay Chonbok, kahit pa umiiyak ng malakas ang bata. Marahil, dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo, napilayan si Chonbok. Hindi niya napanatili ang balance, kaya sumubsob siya paharap. Ipinakita ng bangkay ang kanyang matutulis na ngipin, lalong nagpatakot kay Chonbok. Bigla, isang ibang bangkay ang lumapit at dinurog ang mukha nito. Tumalsik ang dugo nito kung saan-saan. Nasaksihan ng bata ang lahat ng nasa harap niya. Si Chonbok ay takot na takot, wala nang magawa kundi humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Ang ibang mga bangkay ay nakatingin lang, hindi nangahas kumibo. At ang susunod na target ng bangkay na iyon ay ang bata mismo. Nanlaki ang mga mata ni Chonbok, hindi maitago ang kaba. Hinawakan nito ang damit ng bata, bahagyang itinaas si Chonbok, pagkatapos ay biglang ibinagsak ng bangkay ang bata sa lupa. Ginamit nito ang kanyang mga kukong basang-basa ng dugo para hawakan ang katawan ni Chonbok. Sumigaw ang bata sa takot, umaasa sa kanyang puso na darating agad ang ina para tulungan siya. Natakot si Chonbok nang husto na hindi niya namalayang naihi na pala siya. Ang masamang halimaw na to ay humahabol sa akin. Natatakot ako, inay. Tumingala ang bangkay sa langit, tiningnan ang bata ng may pangmamata. Ibinuka nito ang bibig na may intensyong kainin ng buhay si Chonbok. Ngunit, natigilan ng matagal ang bangkay. Tila naramdaman nito ang panganib na papalapit. Ang mga bangkay na kanina pa nakikiusyoso ay naramdaman din ang panganib. Nagkagulo sila at tumakas, ikinagulat ng bata. Sa sandaling iyon, si Chonbok ay tulala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Huminga siya ng malalim para amuyin ang paligid. Mabilis na tinakpan ni Chonbok ang ilong. Anong amoy ito? Ang baho, sobrang baho. Ano iyon? Bigla, isang kamay ang lumitaw mula sa kung saan at hinawakan ang bata. Kinalagkad nito si Chonbok sa lupa, kaya nahulog ang dalawang candy mula sa kanyang bulsa. Tahimik sa paligid, tanging mga yapak lang ang naririnig. Ang anak ng pinuno ng piitan ay kinaladkad ang bata, umaasang magkakaroon siya ng kalaro. Sinubukang abutin ni Chonbok ang nahulog na candy kanina. Ngunit, kinuha pa ito ng bata. Tulala si Chonbok na lumingon sa likuran, tinitingnan ang anak ng pinuno ng piitan ng may pagtataka. Mahaba ang braso ng bata, hawak ang ninakaw na candy. Kinuha ng bata ang candy at pinagmasdan itong mabuti. Vin, ibalik mo ang candy ni na tatay at nanay. Ako mismo ang nakahanap niyan. Hindi nagsalita ang bata, tinitigan lang ito at inamoy. Biglang sumulyap ang anak ng pinuno ng piitan sa bata. Pagkatapos ay isinubo ng bata ang candy. Nang makita iyon ni Chonbok, agad siyang natigilan. Humagulgol ang bata. Iyan ang regalong inipon ko para ibigay kina tatay at nanay. Binaliwala ng anak ng pinuno ng piitan ang pag-iyak ni Chonbok at ninuya ito ng masarap. Nang makita iyon ng bata, lumipad siya at sinuntok ng malakas ang bata sa mukha. Kinurot ni Chonbok ang pisngi ng anak ng pinuno ng piitan para pilitin itong iluwa ang candy. Hindi rin nagpatalo ang bata, agad ding kinurot pabalik. Nagbugbugan sila ng ilang sandali, walang gustong magpatalo. Desidido ang bata na bawiin ang kanyang candy. Hinawakan ng bata ang ulo ni Chonbok. Hindi rin nagpatalo ang bata, agad na ibinuka ang bibig ng bata para gumanti. Walang tigil na sinuntok ni Chonbok ang mukha ng bata. Bitawan mo ako. Tanggapin mo ang kidlat na suntok ni Chonbok. Kahit duguan na ang mukha, sinubukan pa rin ng anak ng pinuno ng piitan na gumanti. Kinagat siya ng bata ng masakit sa ulo. Sa puntong ito, hindi na nakatiis ang anak ng pinuno ng piitan kaya agad itong tumakas. Namaga ang mukha ni Chonbok, kasama ang gusot na buhok dahil sa away. Kahit masakit na halos maluha, mayabang pa rin ang bata. Hindi mo ako kaya. Ang mga kending yun ay para kina tatay at nanay. Sa paligid ay mga zombie na uhaw sa laman ng tao. Tinitingnan nila si Chonbok ng may kakaibang estado. Isa sa kanila ay sumigaw ng malakas na parang natatakot sa bata.
Ang mga zombie ay medyo nag-aalangan, palakad-lakad ng pasuray-suray. Biglang naramdaman ni Chonbok na kailangan niyang bumahing. Nang bumahing siya, lumingon sila at agad na tumakbo palayo. Marahang pinunasan ng bata ang ilong, tumingala at tiningnan ang mga tangang tumatakbo ng mabilis sa harap. Ang mukha ng mga zombie ay parang nakakita ng demonyo. Tumulo ang sipon ni Chonbok pagkatapos bumahing. Napansin ng bata ang isang kasuklam-suklam na amoy sa paligid. Sa likuran ay ang anak ng master ng piitan. Napansin ni Chonbok na amoy iyon ng bata. Muli silang nag-agawan dahil ang isa ay gustong umalis habang ang isa naman ay gustong makipaglaro. Pagkatapos noon, nakaramdam na naman ng kakaiba si Chonbok. Napansin ng bata na dahil sa amoy na iyon, wala siyang nararamdamang takot. Kaya naman, dala ang tapang, nagpasya siyang hanapin ang ina. Hintayin mo ako, inay. Darating na si Chonbok. Pagkatapos noon, may isang nakakatakot na usapan mula sa likuran na nagpagulat sa bata. Naiintindihan ko na. Ang amoy na ito tunay ngang siya ang may-ari ng bata sa piitan. Ang tunog ay nagpatahimik kay Chonbok. Ang takot ay bumalot sa kanya, hindi siya nangahas kumilos. Nang dahan-dahan siyang lumingon sa likuran, ang dalawang kakaibang nilalang, sina John at Chigon, ay nakatitig sa bata na parang masarap na pagkain. Ang paglitaw na ito ay labis na nagpatakot kay Chonbok na hindi siya makasigaw. Sinabi ng Chigon sa likuran na tao ang bata. Naman ay natuwa dahil mukhang masarap si Chonbok. Sa harap ng dalawang nakakatakot na halimaw, wala nang magawa si Chonbok kundi maupo ng tahimik, hinahayaan silang paglaruan siya. Ang batang to, marahil ay nakasalamuha na ng mga bata. Ang lambot ng pisnging ito, pero paano siya nakarating dito? Iminungkahi ni Chon, na dalhin na nila ang bata. Natuwa si Gon dahil ngayon ay mayroon na silang handang merienda. Nanginginig si Chonbok habang nagmamakaawa. Parang awa niyo na po, kailangan ko pa pong hanapin si inay. Pwede po bang hayaan niyo akong hanapin si inay? Natigilan si Gon na para bang naaawa sa bata. Ngunit sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung ganon, hayaan mong ako na lang ang maging nanay mo, ha, munting bata. Hindi nagpasalamat si Chonbok, agad siyang tumanggi. Dahil doon, lalong inasar ni Gon ang bata. Halika na, Chonbok, nangangahas ka bang sumuway sa nanay mo? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa bata, basang-basa ng pawis ang mukha dahil sa kilos nito. Sumingit si Chigon, sinasabing dapat nilang dalhin si Chonbok sa kanilang iama. Gusto lang ni Gon na mapanatili ang bata para sa sarili niya. Pinaalalahanan siya ng lalaki na ang dahilan kung bakit sila narito ay para tulungan ang kanilang ama na makain ang master ng piitan. Hindi pa rin sumusuko si Gon sa ideyang iyon. Sige na, magpakasaya ka. Kahit isang braso lang niya ang ipakain mo sa akin. Tumanggi si Chigon, ngunit may laway na tumulo mula sa itaas papunta sa lupa. Tiningnan niya si Chonbok at biglang nagbago ang isip. Gayunpaman, dapat muna tayong kumain bago magtanong sa ama. Tama ba? Ang nananabik na tingin na iyon ay nakatuon kay Chonbok. Walang tigil sa panginginig ang katawan ng bata. Sa puntong ito, wala nang magawa si Chonbok kundi manalangin dahil malapit na siyang lapain. Takot na takot siya, gusto lang niyang makita agad ang ina. Sa sandaling iyon, si Chonbok, na tila naghihintay na lang nakainin na parang sariwang karne, ay may determinasyong hanapin ang ina, kaya buong tapang siyang nagpasyang subukan ang isang bagay laban sa kanila. Dahan-dahang ibinuka ni Chonbok ang bibig, akmang may sasabihin. Nang makabuo na siya ng plano, bigla siyang lumingon sa isang tabi at tumawag na maihalong pagkagulat. Inay ba iyon? Pati sina Chigon at John ay nadala ng bata at lumingon para tingnan. Pagkatapos noon, tanging ang anino na lang ni Chonbok ang nakita nilang tumatakbo ng mabilis palayo. Nakatayo silang dalawa roon, pinagmamasdan at tinatantya ang masarap na pain na katatakas lang. Wala siyang kwenta, pero mas cute pa siya. Pagkatapos ay naglakad na rin sila, hindi sinusukuan ang bata. Ang dalawang halimaw na uhaw sa laman ng tao ay tila lalong naganahan at nakipaglaro ng habulan kay Chonbok. Sa panig naman ng bata, walang tigil siyang sumusubok na iligtas ang sarili. Ang katawan niya ay pagod na, ngunit pilit pa ring tumatakas. Ang dalawa ay humahabol nang biglang may nakita si Chigon. Natigilan siya nang makita ang nasa harap niya. Mga zombie mula kung saan ang aksidenteng humarang sa kanilang paghabol. Si Chonbok naman, sa sobrang takot, ay sumugod at nagtago sa gitna ng mga zombie. Lumingon siya sa mga kaaway na mailuhang mga mata. Tanging ang kamay lang ni Chigon ang nakita niyang nakataas, kasama ang matulis na kuko ni Gon. Baliw niyang pinutol sa dalawa ang mga zombie na humaharang sa kanyang daan. Sumunod din si John, hinabol at pinatay silang lahat, pinuputol ang bawat isa. Wala nang oras si Chonbok, kailangan niyang mahanap agad si inay.
Ang dalawang baliw sa pagpatay ay parang naglalaro lang, at ang premyo ay isang piraso ng laman ng tao para merienda. Patuloy na lumingon si Chonbok at tumakbo, iniisip na kailangan niyang makatakas agad sa kanila. Tinarget ni Gon ang bata, ginamit ang lakas para ihagis ang buntot nito patungo sa kanya. Ang kasuklam-suklam na bagay na iyon ay sumugod sa gitna ng takot at desperasyon ni Chonbok. Pagkatapos ay nadapa ang bata. Ang maswerteng pagkadapa na iyon ay nagligtas sa buhay ni Chonbok. Ang buntot ni Gon ay tumama sa isang zombie sa tabi. Sumimangot si Jon, bahagyang naiinis dahil nakawala ang kanyang pain. Si Chonbok, na nakaligtas sa kamatayan, ay tumakbo ng walang lingon likod, sinamantala ang pagkakataon. Matapos ang ilang sandali, nakatakas din ang bata sa ibang madilim na lugar. Sumandal siya sa pader para magpahinga ng kaunti. Si Chonbok, nag-iisa, ay inisip ang nakakatakot na eksena kanina at hindi maiwasang mangilabot. Muling nangingilid ang kanyang mga luha. Ang panginginig at takot ay lalong lumalaki sa isip ng bata. Gayunpaman, pilit pa ring nagpatuloy si Chonbok, mahinang tinatawag sina inay, Gondon, at ang iba pa. Pagkatapos ay may tunog na muling umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala. Nagulat si Chonbok sa biglaang boses. Ang mapanganib na si Chigon ay kanina pa palang sumusunod sa bata. Sumilip ang ulo nito kasabay ng isang malademonyong boses. Magiging pamilya mo kami, tapos na ang laro ng taguan. Ngayon, halika na rito. Dahan-dahang umabot ang kamay nito kay Chonbok. Ang bata, basang-basa ng luha ang mukha, ay nagmakaawa. Parang awa niya na gusto ko lang pong umuwi. Gawing lakas ang sakit. Ang mga kamay ng bata ay unti-unting nilabasan ng mga pulang ugat na parang dugo. Kahit walang pag-asa, pilit pa ring iwinasiwas ni Chonbok ang kamay para lumaban ng husto. Sa sandaling iyon, tila nakaapekto ang kamay ng bata kay Chigon. Ang kamay na umaabot ng lalaki ay malalim na nasugatan. Tumalsik ang dugo dahil sa pagkakabangga kanina. Nagtaka si Chigon, nahiwa siya ng kung ano. Pagkatapos ay nakaramdam si Chigon na may hindi tama. Nanlaki ang kanyang mapupulang mata, nakatitig sa kakaibang hiwa sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, sumigaw siya dahil ang sugat mula sa kanyang palad ay unti-unting kumakalat. Ang sakit na dumudurog sa laman ay bumabalot sa buong katawan niya. Napapaso ang kamay ko. Anong ginawa mo, bata? Nagtaka rin si Chonbok. Napansin ng bata na ang kanyang hinlalaki ay tinubuan ng itim at matulis na kuko. Hindi niya alam kung kailan pa. Ang lakas mula rito ang nagligtas kay Chonbok. Si Gon, na puno ng dugo ang bibig, ay mabilis nang inunguya ang kanyang pagkain. Nagtatanong siya sa sarili, ano nang dapat kong gawin ngayon? Mayabang na naglakad si Gon. Anong klaseng lugar to? At nasaan na si Chigon? Nangahas siyang takasan ako para tikman ang batang yun. Ako dapat ang unang makakatikim noon. Ang lambot ng balat niya. Hindi ko alam na ganoon pala kalambot ang balat ng bata. Naalala niya ang takot na mukha ni Chonbok at nasabi. Biglang itinaas ni Gon ang dalawang daliri. Inamoy ni Gon ang kamay habang tuwang-tuwang tumatawa. Gusto ko nang matikman. Ang amoy niya ay nandito pa rin sa kamay ko. Ang laway niya ay tumulo sa kamay, mukhang napakadumi at malaswa. Nasaan ka na nagtago, cute na Chonbok? Bigla, may isang braso ang humawak kay Gon. Sumulyap siya sa likuran at nakita si inay ni Chonbok na nakatayo mismo sa likod niya. Gulat na tiningnan ni Gon ang mukha nito. Tila hindi niya kilala si inay ni Chonbok. Sa ibang lugar, sumisigaw si Chigon, pinapagalitan si Chonbok. Ang bata ay labis na natakot sa pananakot ng lalaki. Hindi ko po sinasadya. Dahil sa sakit, nagsisigaw si Chigon. Nagalit siya at iwinasiwas ang kanyang sandata. Akala ni Chonbok ay tatagain siya ni Chigon kaya sinubukan niyang umiwas, ngunit hindi niya inaasahan na puputulin pala ng lalaki ang sarili nitong braso. Ito ay nagpagulat sa bata, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Ang kamay ni Chigon ay putol na, nahulog sa lupa kasabay ng mga mura at sumpa ng lalaki. Hinihingal si Chigon. Munguyain kita ng buhay, kung hindi ako mapapakali. Masakit ang mga salitang binitawan niya. Munguyain ko ang kamay mo hanggang sa wala ng matirang buto. Ang mga galamay ay pumulupot sa kamay ni Chigon, kumakalansing kasabay ng nakakabinging sigaw. Ang nakakatakot na tanawin sa harap niya ay nagpanginig kay Chonbok. Ang isip ng lalaki ngayon ay gusto na lang patayin agad ang bata. Ang mga mata ni Chigon ay puno ng matinding galit. Akala mo ay katapusan na ng bata, ngunit marahil ay ngumiti ang swerte kay Chonbok. Isang malakas na suntok ang tumama sa lalaki, umaray ito. Tumilapon si Chigon paatras, malakas na tumama ang ulo sa isang pader malapit doon. Nanlaki ang mga mata ng bata, gulat na gulat sa tanawin sa harap niya. Sumulyap si Chonbok sa tanawin sa likuran niya. Sa likuran ng bata, walang katao-tao, tanging isang malaking backpack lang ang nakalagay sa lupa. Hindi pa nakakabawi si Chonbok sa nangyayari.
Ilang sandali pa bago siya napaiyak, tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Ang mukha ni Gondon ay puno ng galit, umuungol habang lumalapit. Galit na galit siya dahil nangahas si Chigon na hawakan ang kanyang anak. Niyakap ni Chonbok si Gondon. Nag-aalalang nagtanong ang lalaki. Ayos ka lang ba, anak? Pasensya na. Siguro natakot ka, no? Mabilis na napansin ni Gondon ang kakaiba sa kamay ng bata. Humagugol si Chonbok. Natatakot po ako. Nahuli si inay. Isang higanting kamay ang humuli kay inay. Niyakap niya ang bata para aluin. Ayos na. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Sinubukan ni Gondon na itago ang kanyang kawalan ng magawa, pilit na nagpapakatatag sa harap ni Chonbok. Matapos ang ilang sandali, malakas na tumapak si Chigon sa lupa, galit na galit. Kumalagutok ang mga kamay niya, napakatunog at nakakatakot. Muling nagmura si Chigon. Sino ka ba sa akala mo, ha? Akala mo ba tanga ako? Ubusin ko kayong lahat. Nang marinig niyang tinawag ng lalaki ang bata, nagtaka siya kung anong nangyayari. Sinabihan ni Gondon si Chonbok, manatili ka sa likod ni tatay. Kapag tapos na to, hahanapin natin si ina ha? Naintindihan ni Chonbok at nagtanong tungkol sa ina. Pinakalma siya ng lalaki. Ayos lang. Kapag nahanap na natin si inay, sabay-sabay tayong uwi ha? Ganoon lang silang nag-uusap, binabaliwala ang lalaki, na lalong ikinagalit ni Chigon. Sumugod ito na parang hangin. Kalmado lang na inihagis ni Gondon ang isang ladrilyo ng walang pag-aatubili. Malakas itong tumama sa ulo ng lalaki, tumalsik ang dugo. Itinuro niya ang mukha ni Chigon, nagbabanta. Huwag kang magmumura sa harap ng anak ko. Hindi yan maganda para sa bata. Nang marinig iyon ni Chigon mula kay Gondon, lalo siyang nainis, paulit-ulit na sinasabing papatayin niya ito. Kumuha si Gondon ng isa pang ladrilyo at humanda sa paghagis. Ginamit niya ang lahat ng lakas para ihagis ito paharap. Walang pag-aatubiling ginamit ni Chigon ang kamay para salagin ang tira. Nagkalat ang mga pira-pirasong ladrilyo. Naramdaman na ngayon ng lalaki ang panganib na papalapit. Isang bunto ng iba pang mga ladrilyo ang lumipad patungo kay Chigon. Wala siyang magawa kundi gamitin ang braso para salagin ang mga ito. Patuloy na sinasalo ni Chigon ang pinsala. Lintik, saan galing to? Paano niya nagawa to? Nakatsempo si Gondon, kinuha ang bawat ladrilyo na inihanda niya sa kanyang bag, walang tigil siyang naghagis patungo sa lalaki. Ganoon lang si Gondon kung maghagis ng ladrilyo. Pilit siyang umaatake gamit ang lahat ng mayroon siya, umaasang matatamaan ang kahinaan ng lalaki. Ang atake ay tumama sa binti ni Chigon, gumawa ng isang napakasakit na tunog. Pagkatapos, ang ladrilyong tumama sa kamay ay kasing sakit din ng nauna. Ganoon lang si Gondon kung paulit-ulit na ihampas ang mga ladrilyo sa katawan ng lalaki. Kailangang durugin ang halimaw na iyan dahil hinayaan niyang mapahamak ang mahal kong si Chonbok. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong problema. Ang sigla niya kanina ay napalitan na ngayon ng tensyon. Dismayadong tiningnan ni Gondon ang kanyang walang lamang bag, mabilis siyang hinawakan ng mga galamay ni Chigon. Natarantang sumigaw si Chonbok, tatay. Walang magawa ang bata. Sobrang higpit ng pagkakahawak ng mga galamay ng lalaki na halos hindi na makahinga si Gondon. Tuwang-tuwang tumawa si Chigon. Naubusan ka na ng ladrilyo, no? Sa simula pa lang, wala na rin namang silbi yan. Dahil kaya kong magpagaling ng sarili ko. Nakalamang ang lalaki. Ngayon, ako naman, dahan-dahan kong titikman ang katawan mo. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, nang aasar pa rin si Gondon kay Chigon. Tumawa ng mapanghamak ang lalaki, gustong patayin agad si Gondon. Biglang nakaramdam ng kilabot si Chigon sa likuran. Naramdaman niya ang panganib na papalapit kaya umiwas siya sa isang tabi. Si Era, mula kung saan, ay tumakbo at ginamit ang kanyang palakol para putulin ang mga galamay ni Chigon. Nagtaka ang lalaki kung anong nangyayari. Ang palakol ni Era ay basang-basa ng dugo ni Chigon. Ang mukha ni Era ay puno ng galit, malakas na idineklara na sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ang lalaki. Ang mukha niya ngayon ay napakatindi. Nanlilisik ang mga mata ni Era habang tinitingnan si Chigon. Maghanda ka na, sabi nito pagkatapos ay mabilis na sumugod patungo sa lalaki. Ang kanyang bandana ay lumilipad sa likuran na parang apoy na nagliliyab. Sa madilim na paligid, makikita ang anyo ng tao at ng halimaw na naglalaban sa napakabilis na paraan. Kahit na sunod-sunod ang mga mapamuksang atake ni Era, nagagawa pa ring makaiwas ni Chigon ng malumanay. Hanggang sa nasukol na ang lalaki, saka lang ito nagsimulang lumaban pabalik. Ang mukha ni Chigon ngayon ay sobrang gusot, nagpapakita ng matinding galit. Malakas siyang sumuntok paharap. Hindi natakot si Era, sumugod lang siya. Ang palakol sa kanyang kamay ngayon ay nagamit na. Pinutol nito ang natitirang braso ni Chigon. Si Gondon, nakaupo sa isang sulok, mahigpit pa ring yakap si Chonbok. Pinanood niya ang labanan at hindi maiwasang humanga. Grebe, nasukol niya ang halimaw sa pader gamit lang ang isang palakol. Malamang nakapatay na siya ng daan-daang ganyan bago makarating dito.
Pumasok din sa isip niya ang tanong, pero may sapat pa ba siyang lakas para lumaban ng ganyan? Si Chigon, na nasa ilalim ng kontrol, ay medyo nagtataka. Sino ang babaeng iyon? Kabaligtaran naman, tiningnan siya ni Era nang may masamang hangarin. Nahuli na kita. Sa sandaling ito, ang mga alaala na tila nakalimutan na ay bumalik ng biglaan sa isip ni Chigon. Naalala niya na minsan na siyang nakatanggap ng tanong mula kay Gon, ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng halimaw at tao? Nag-alinlangan si Chigon sa pagsagot. Pagkakaiba sa lakas, tumawa si Gon bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay idinagdag, mas tanga ba ang mga halimaw? Isang boses na iba sa kanila ang umalingaw-ngaw. Ang taong iyon, bilang ama, ay nagbigay ng mas malalim na pananaw tungkol sa sangkatauhan. Ang mga tao ay tuso. Madali silang makaangkop sa kanilang kapaligiran, ngunit masyadong mahina para mabuhay. Hindi rin niya nakalimutang banggitin ang isa pang paksa. Kabaligtaran, tayong mga halimaw ay napakalakas, ngunit kumikilos lang tayo ayon sa ating likas na ugali. Kung ikukumpara, pareho tayong may mga kalakasan at kahinaan. Mabilis na nagtanong si Gon, paano naman tayo? Lumipat ang imahe sa kasuotan ng tao. Walang pag-aatubiling sumagot ang taong iyon. Hindi tayo kasing hina ng mga tao. Sunod ay ang anyo ng mga ordinaryong halimaw. Nang iinis na sinabi ng matanda at hindi rin kasing tanga ng mga ordinaryong halimaw na yan. Matigas niyang iginiit, nasa atin ang kalamangan ng parehong tao at halimaw. At ang mga halimaw ay hindi nangangahas na guluhin tayo. Ibig sabihin, tayo ang perpektong nilalang para mabuhay sa huling mundo. Sa huli, sinabi ng matanda na ang mga mangangasong tulad nila ang napili. Magpasalamat kayo para doon. Masunuring sumagot si Chigon, opo, ama. Kabaligtaran naman, si Gon ay medyo malikot. CJ, bukod doon, nag-utos pa ang matanda. Hanapin niyo ang bata habang tinatalo ko ang boss na si Dangan. Kung gagamitin niyo ang pagmamahal ng ina, madali niyo siyang mahuhuli. Pareho silang sumagot, naiintindihan po namin. Tiningnan sila ng ama saglit, pagkatapos ay sinabi, sige, pwede na kayong umalis. Pagbalik sa kasalukuyan, nanlaki ang mga mata ni Gondon na parang may nakitang kung ano. Sumigaw siya, ingat sa likod. Nag-aalalang sumigaw si Chonbok, Ate Ra. Sa sandaling ito, nagsimulang sumugod si Chigon para sa isang matinding kontra-atake. Pupunitin kita. Umatras si Era ng kaunti, mahigpit na hawak ang matulis na palakol, handang sumalag. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang lalaki, na para bang sinusuri kung hanggang saan ang kayang gawin ni Chigon. Habang patuloy na nakatitig sa lalaki, biglang inatake si Era mula sa likuran. Pagbalik sa eksena ni Gon at inay ni Chonbok, sumimangot si Gon habang tinitingnan si inay ni Chonbok nang may pagtataka. Ano na klaseng nilalang to? Sa sandaling ito, si inay ni Chonbok ay nag-transform na sa isang halimaw na tulad nila. Umuungol siya sa galit, walang tigil na lumalaban. Ang kanyang mga matang nagniningning ay nagpanginig kay Gon. Ang mga matang iyan kapareho ng sa ama. Sumimangot si Gon sa sakit. Hula ni Gon, isa rin siyang halimaw na tulad natin pero ano to? Higit pa roon, sa sandaling iyon, malakas na sinuntok ni inay ni Chonbok ang mukha ni Gon, pinutol ang kanyang pag-iisip. Kinailangan na ring aminin ni Gon na sobrang lakas ni inay ni Chonbok. Gayunpaman, ayaw niyang manatiling tahimik at magpatalo. Ang mga mata ni Gon ay naglabas ng kakaibang pulang ilaw. Malakas siyang tumapak sa lupa ng hahamon. CJ, tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Ang mga galamay sa katawan ni Gon ay nagsimulang lumabas. Kumikislot-kislot ito, mukhang napakapangit. Sa itaas ay mga matutulis na tinik, napakatindi. Naglabas siya ng dalawang galamay na may pambihirang haba patungo kay inay ni Chonbok. Nang hahamon ang boses ni Gon, kung magaling ka, salagin mo to. Sa isang madilim at malungkot na tanawin, ang mukha ni inay ni Chonbok ay mabangis na may mga matang dilaw na nagniningning. Ang tingin ay matalim at puno ng pagbabanta. Magsalita ka. Ang mga kamay ni inay ni Chonbok ay naglabas ng matutulis na kuko. Ang kanyang balat ay nilabasan din ng mga kakaibang berdeng ugat. Malakas siyang humampas patungo kay Gon, kasabay ng sigaw, Chonbok, nasaan? Napasuray-suray si Gon dahil sa atake. Naggalit ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang sakit. Lintik, naging mabangis siya ngayon, sumugod ng mabilis patungo kay Gon. Ang mga galamay ni Gon ay pinutol ni inay ni Chonbok gamit lang ang kamay. Ang kanyang mga paa ay napakabilis na nakaiwas siya sa mga galamay na humahampas sa kanya. Nang iinis na sinabi ni Gon, halika na, huwag kang puro iwas, mamatay ka na. Si inay ni Chonbok, sa napakabilis na paraan, ay dumaan sa mga galamay. Hindi na mamalayan, nasa harap na pala siya ni Gon. Natigilan si Gon, hindi pa siya nakakabawi, nagulat siya nang atakihin ng isang matulis na bagay mula kung saan. Si inay ni Chonbok ay nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan siya. Nagdulot iyon ng hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi inaasahan, nagawang salagi ni Gon ang atake gamit ang kamay.
Ang problema lang, ang kanyang kamay ay tinusok ng matulis na bagay. Tensyonado si Gon, tumutulo ang malamig na pawis. Lintik! Muntik na akong mamatay. Hinugot ni inay ni Chonbok ang matulis na sandata mula sa kamay ni Gon. Sumigaw si Gon sa sakit at nagmura. Hayop! Tiningnan lang siya nito habang daing ng daing na may matalim na tingin. Nanginginig ang katawan ni Gon sa sakit. Walang magawa si Gon na pagtanto. Paano ngayon? Wala akong magawa sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang tumingin sa kanyang nasugatang kamay. Ang kamay ni Gon ay malubhang nasugatan na may isang butas na tila napakasakit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Natulala si Gon. Hindi gumagalaw ang kamay ko, hindi ito naghihilo manhid na ang kamay ko. Ngayon lang siya kumalma para pagmasdan muli ang lahat ng tinamaan kanina. Teka, noong una, hindi ko napansin pero ang mga sugat kanina ay hindi rin naghihilom. Tiningnan muli ni Gon ang kanyang galamay na walang awang pinutol, tumutulo pa rin ang dugo. Tiningnan ni Gon si inay ni Chonbok na may makapangyarihang anyo, nag-aalangan, pagkatapos ay naghula, ito lason. Habang lalong nag-iisip si Gon, lalo siyang nanginginig. Hindi ko siya matatalo. Ganoon siya kalakas. Ano nang magagawa ko? Paano na to? Mahigpit na nagngalit ang mga ngipin ni Gon, nag-isip ng huling paraan. Kung ganon wala na akong ibang magagawa kundi gamitin yun. Pagkatapos ng pag-iisip, agad niyang inilabas ang kanyang natitirang buo pang galamay. Desididong pinutol ni Gon ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang matatalas na ngipin para kagatin ng mahigpit ang kanyang kamay na tumutulo pa ng dugo. Umaray si Gon sa sakit. Si inay ni Chonbok, na kanina pa siyang pinagmamasdan na may malalim na iniisip, ay hindi maiwasang magtaka. Nakita niya ang kamay na kinagat ni Gon hanggang sa maputol at mahulog sa lupa. Hinihingal si Gon dahil sa dami ng nawalang dugo. Matapos niyang gawin ang mga kailangang gawin, naging mabangis ang kanyang mukha. Papatayin kita, sabi nito pagkatapos ay sumugod si Gon na may matinding pagnanais na manalo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit, kasama ang mga nakausling matutulis na pangil. Inilabas ni inay ni Chonbok ang kanyang sandata, handang umatake. Naiinis siyang nagsalita, wala akong oras, kailangan kong hanapin si Chonbok. Bigla niyang napansin ang galamay na direktang tumatama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, dumilim ang mukha ni Gon, ang kanyang mga mata ay namula ng husto, kitang-kita ang masamang balak. Sa naputol na braso ni Gon, malakas pa ring umaagos ang dugo. Ginamit niya ang galamay bilang pain, pagkatapos ay iwinisik ang sariling dugo diretso sa mga mata ni inay ni Chonbok. Napasigaw sa sakit si inay ni Chonbok, mahigpit na hinawakan ang mga mata,
ang katawan ay pasuray-suray, hindi makahanap ng masusulingan. Nang magtagumpay ang kanyang balak, mabilis na tumakas si Gon. Bilis siyang tumakbo na parang hangin. Nagawa ko. Naisip ni Gon habang tumatakbo. Kailangan kong magmadaling humingi ng tulong kay Chiun. Hinding-hindi ko mapapatay ang halimaw na iyon. Kung kasama si Chiun, ibang usapan na. Bumalik tayo kay Chiun. Bugbog sarado na siya, halos wala ng buo sa katawan. Si Chiun ngayon ay nasukol na sa pader, wala nang matatakbuhan. Tumatakbo si Gon habang malakas na sumisigaw, hinahanap si Chiun. Nasaan ka? Bigla, kinilabutan siya nang makarinig ng ingay sa likuran. Ang imahe ng mga paang unti-unting sumusunod kay Gon, hindi humihiwalay. Saan ka sa tingin mo makakatakbo? Si inay ni Chonbok ngayon ay mas baliw pa. Mabilis siyang sumugod patungo kay Gon. Nanlaki ang mga mata ni inay ni Chonbok. Sumigaw siya, nag-uutos, ibalik mo ang anak ko, kidnapper. Sa panig naman ni Chiun, bugbog sarado na siya, halos wala ng buo sa katawan. Sumimangot siya, hinihingal. Ano yun? Ang batang yun isa lang siyang tao, walang labis, walang kulang. Tiningnan ni Chiun ang palakol na tumutulo ng sarili niyang dugo. Hindi niya talaga maintindihan. Tiningnan ni Chiun si Era na nakaharang sa harap niya. Alam niyang nakatakda na ang kanyang kapalaran. Paano nangyari sa akin to? Ngayon lang nagsalita si Era, binasag ang katahimikan. Mukhang nalilito ka. Tiningnan niya ang lalaki na parabang binabasa ang kanyang isip. Marahil nagtataka ka kung paano ang isang taong mas mahina kaysa sa halimaw ay mas malakas pa sa iyo. Nakikinig ng mabuti si Chiun kay Ira. Huwag ka nang masyadong mag-isip tungkol dyan. Simple lang. Sabi nito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang palakol, nagbigay ng matigas na konklusyon dahil mas mahina ka sa akin. Mabilis na ibinaba ang palakol sa katawan ni Chiun. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mata ni Era. Si inay ni Chonbok, kanina pa pala nasa likuran, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Era. Tiningnan niya ang palakol at hinalungkat ang kanyang malabong alaala. Ang palakol na iyon mismo ang tumulong noon kay inay ni Chonbok na talunin ang isang halimaw. Napansin din niya ngayon na siya pala ang tumulong sa kanya. Napansin niya ang kakaibang tingin nito kapag tumitingin sa kalaban. Nagmamadaling lumapit si Gondon. Pwede ba kitang tanungin? Nang marinig iyon, natigilan si Era. Lumingon siya para tingnan ang dalawang taong mausisa tungkol sa kanya. Si inay ni Chonbok at si Gondon ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Sino ka ba talaga? Nagtaka si Era sa mga salitang binitawan ng lalaki. Nagpakita siya ng pagkalito tungkol sa karakter na binanggit ni Chiun, ama. Matapos mapansin ang problema, umungol siya sa galit. Hayop ka! Anong ginagawa mo? Narinig ni Chonbok ang ingay, agad na lumingon. Nanlaki ang mga mata ng bata, nakanganga sa gulat. Namula ang mga mata ng bata sa tuwa. Napansin din iyon ni Gondon. Tumingin siya sa harap, malakas na tumawag, inay ni Chonbok. Tuwang-tuwang tumawag ang bata, inay. Sa sandaling iyon, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanila. Natigilan ang dalawa, nalilito. Ang imahe ni Ira na sumusugod na parang kidlat patungo sa kinaroroonan ni inay ni Chonbok. Nagmamadaling pumigil si Gondon. Teka, tumigil ka. Sabi ko tumigil ka. Binaliwala ni Ira, hindi pinansin. Tiningnan niya si inay ni Chonbok sa harap niya at nagtanong. Sino ang babaeng ito? Kakampi ba siya ng halimaw na iyon? Sabi nito, pagkatapos ay walang pag-aatubiling umatake si Ira. Hindi nagpatalo ang babae. Mabilis siyang gumanti. Kasabay nito, umalinggaw ang boses ni Gondon. Nagulat din si Ira. Ginamit niya ang kamay para kontrolin si Ira. Kasabay ng sigaw, huwag mong subukang hawakan ang asawa ko. Sa ngalan ng Diyos, makinig ka sa akin. Walang magawang pumigla si Ira. Gondon, bakit mo? Bitawan mo ako. Kahit pa nagpupumigla si Era, matatag pa rin siyang hinawakan ni Gondon. Sabi ko tumigil ka. Si inay ni Chonbok sa tabi ay hindi rin nanatiling tahimik. Galit siyang nagtanong, bakit ka napunta rito? Alam mong mapanganib ang lugar na ito. Napakaraming halimaw dito. Umiwas si Gondon sa matalim na tingin na nakatuon sa kanya. Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Kapag nasa panganib ang pamilya ko, kailangan ko silang iligtas. Habang nag-uusap ang dalawa, patuloy pa ring nagpupumigla si Era. Nainis si Gondon habang tinitingnan siya. Hoy, nakakainis ka na ha? Tumigil ka na. Naiinis na nagsalita si Era. Bitawan mo ako. Sa sandaling ito, nagpa siya na ring makipagkasundo si Gondon. CJ, tumigil ka na. Ngayon, si ina ni Chonbok ay unti-unti nang nawawala ng pasensya. Lumingalinga siya sa paligid. Nasaan si Chonbok? Mahal kong Chonbok. Tiningnan siya ni Gondon ng may pagtataka. Chonbok. Niyakap niya ng mahigpit ang ulo na may halong pagsisisi. Dapat ko sanang piprotektahan ang bata. Paano kung may nangyari sa kanya? Ano ang gagawin ko ngayon? Pilit siyang pinapakalma ni Gondon. Kalma lang, mahal. Si Chonbok, hindi pa niya natatapos ang sasabihin ng isang boses bata ang umalingaungaw.
Inay, mabilis na tumingin si inay ni Chonbok sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Umiiyak na tumakbo ang bata patungo sa babae, kasabay ng malakas na tawag, inay. Nagmamadaling pinakalma ni Chonbok ang agam-agam sa puso ng ina. Sinubukan ko pong tumakas sa kanila, hindi rin nakalimutan ng bata na kumustahin ang ina. Inay, may sugat po ba kayo? Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa puso niya ay puno ng kaligayahan. Ibinuka niya ang mga braso, humahagulgol. Nang makita iyon ng bata, agad din siyang tumakbo. Mahigpit silang nagyakapan, masaya. Walang tigil sa pagtawag si Chonbok ng inay. Niyakap ni inay ni Chonbok ang anak sa kandungan, umiiyak habang humihingi ng tawad. Pasensya na kung nawala kita, mahal kong anak. Sa bawat sandali, lalo niyang hinihigpitan ang yakap kay Chonbok, inaalo ang bata. Hinding-hindi na kita iiwan muli. Kasabay nito, hindi rin niya nakalimutang purihin. Magaling, Chonbok. Tiningnan sila ni Gondon at napaiyak dahil sa tuwa. Tiningnan ni Chonbok si Era at ngumiti bilang pasasalamat. Salamat po, ate, sa pagtulong sa pamilya ko. Tiningnan niya ang nagbagong daliri ni Chonbok. Sa gitna ng masiglang kapaligiran, ang mukha ni Era ay muling nagpakita ng galit at pagkainis. Mahigpit ang kagat niya sa ngipin na para bang pilit niyang tinitiis ang isang bagay. Gayunpaman, ang lahat ay lumampas na sa limitasyon ni Era. Ayaw niyang palampasin ito, kaya sinabi niya ang kanyang iniisip. Nakakatawa talaga. Lumingon ang lahat, nagtataka habang tinitingnan si Era. Pinunan niya ang kilos ni inay ni Chonbok. Dinala mo ang anak mo sa mapanganib na lugar na ito. At sa halip na panatilihing ligtas ang anak mo bilang magulang niya, inilagay mo pa siya sa panganib. Tingnan mo kung anong nangyari ngayon dahil sa kapabayaan mo. Nang makita ni Era ang daliri ni Chonbok, lalo siyang nagsalita ng masidhi. Hindi mo man lang napansin ang pagbabago sa anak mo. Anong klaseng ina ka? Tiningnan niya si inay ni Chonbok na may mukhang puno ng pagkadismaya. Totoo nga. Walang tigil si Era sa pagbuhos ng malamig na tubig. Paano malalaman ng isang halimaw ang mga bagay na iyon? Si Gondon, na kanina patahimik, ay narating na rin ang kanyang limitasyon. Pasensya na. Pinahahalagahan ko ang tulong mo. Pero lumampas ka na sa guhit. Inamin ni Gondon, lahat ito ay kasalanan ko sa simula pa lang. Pero sinisisi mo ang asawa ko. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bigla siyang pinigilan ng isang braso. Walang iba kundi si inay ni Chonbok. Tumayo siya sa harap ni Gondon. Nagpakita si Gondon ng mukhang nagtataka. Mahal, bakit? Kitang-kita ang pagsisisi sa mga mata ni inay ni Chonbok. Talagang hindi niya ginustong umabot sa ganito ang sitwasyon. Tiningnan ni Chonbok ang ina ng may pag-aalala. Tumingala ang bata, mahinang tinawag ang ina. Hinawakan ni inay ni Chonbok ang isang kamay ni Gondon, habang ang isa pa niyang kamay ay nagsusulat ng mga hindi nakikitang salita. Pinagmasdan ni Gondon ang bawat kilos ng asawa. Ano ang gusto mong sabihin? Habang si inay ni Chonbok ay abala sa pagsusulat, mahusay din siyang nagsalin. Salamat sa pagliligtas sa buhay ng anak ko. Ang mga nangyari sa anak ko lahat iyon ay dahil sa akin. Pagkatapos naming makakuha ng ilang gamit dito, pupunta kami sa Village of Hope para ipagamot ang bata. Hindi rin nakalimutan ni inay ni Chonbok na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Wala akong maibibigay na kapalit sa iyo ngayon, pero nangangako akong babayaran ko ang kabutihan mo sa hinaharap. Nakakaabala ba kung tatanungin ko ang pangalan mo? Malamig na sumagot si Era. Era, kaibigan ako ni Chonbok. Hindi komportable ang mukha ni Era habang tinitingnan sila. Si inay ni Chonbok at si Gondon ay tumingin sa kanya nang may pag-aalinlangan. Lihim na tinantya ni Gondon, hindi ba siya masyadong matanda para maging kaibigan ni Chonbok? Tinanong niya muli si Chonbok, totoo bang kaibigan mo siya? Masayang kinumpirma ng bata, kaibigan ko siya. Nang marinig iyon, nagreklamo siya, ang kulit mo talagang bata ka. Bakit mo itinago sa amin? Nalungkot ang mukha ni Chonbok, nagpaliwanag, pasensya na po. Sinabi po sa akin ni Ate Gra na huwag sabihin sa inyo. Kahit takot sa ama, pitrotektahan pa rin ang bata si Era. Pero hindi po siya masamang tao. Mabait po siya sa akin. Malakas pa ring nagsalita si Gondon, paano mo nasasabi yan? Hindi pa ba sapat ang paggalagala mo mag-isa? Si Era, na kanina pa nakatayo, ay hindi na makatiis. Pinigilan niya sila, tumigil na kayo. Inamin ni Era, kasalanan ko kung bakit ko siya pinakiusapang ilihim ito. Pero hindi na iyon mahalaga dahil wala namang nangyari hanggang ngayon, hindi ba? Pagkatapos ay nagpakita siya ng pag-iingat. Kahit papaano, mas kaunti ang mga halimaw dito dahil malayo ito sa sentro. Pero tiyak na hindi ito angkop na kapaligiran para sa isang bata. Maghanap kayo ng ilang kailangang gamit kung may oras kayong mag-usap. Pagkasabi noon, agad na tumalikod si Era at naglakad palayo. Si Chonbok ay masiglang sumunod sa kanya. Si inay ni Chonbok, na kanina patahimik, ay walang sinasabi. Ang kamay na nakahawak sa palakol ay biglang may napansin.
Naalala niya noong inatake siya, si Era ang tumulong sa kanya. Medyo nalito si Gondon habang tinitingnan ang asawa. Pagkatapos ay nagsalita siya, kung gayon, maaari mo bang sagutin ang isang tanong ko? Huminto rin si Era, lumingon para makinig. Pagkatapos noon, ang mag-asawa ay puno ng pagtatanong ang mukha. Sino ka ba talaga? Nanahimik si Era ng ilang sandali bago sumagot. Sinabi ko na, di ba? Kaibigan niya ako. Huwag ka nang magtanong pa at ituro mo na lang sa akin ang daan. Maubusan na tayo ng oras. Nang marinig iyon ni Gondon at inay ni Chonbok, hindi na sila nagtanong pa at nagpa siyang umalis na. Sa isang madilim na sulok, may isang kamay na nangangapa, naghahanap ng kung ano. Dumating sila sa isang silid na puno ng mga kailangang gamit. Isang zombie na may hawak na bote ng alak ang mabangis na sumugod, ngunit agad na naputol ang ulo nito nang hindi man lang nakakibo. Tumayo si Era sa harap ng mga nakahandusay na zombie, tiningnan para kumpirmahin ang silid. Bigla, ang gulat na boses ni Gondon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang mga mata ng mag-amang sina Chonbok ay biglang nagningning, hindi makapaniwala. Hindi mapigilang tumulo ang laway nila nang makita ang isang kahon ng pagkain sa harap nila. Halos maiyak si Gondon sa tuwa, nagmamadaling inilagay ang mga gamit sa backpack. Ngayon, makakabayad na tayo para sa pagpapagamot ni Chonbok. Ang kailangan lang nating gawin ay pumunta sa nayon. Si Chonbok naman ay interesado lang kung makakain niya ba ang mga tsokolating iyon. Nang marinig sa ama na makakain siya, agad na sumigla ang mukha ng bata na parang bulaklak. Nakatayo si Era sa isang tabi, tinitingnan si Chonbok, at bahagya lang ngumiti. Si inay ni Chonbok, na nakatayo sa likuran niya, ay hindi pa rin nawawala ng pagdududa na kaibigan iyon ng kanyang anak. Hindi iyon maaaring maging nag-iisang dahilan kung bakit siya naririto. Kung pagbabatayan ang paraan niya ng pagharap sa mga halimaw, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Habang pinagmamasdan ang anak na masayang nagbabahagi ng tsokolate kay Era, hindi rin niya maitatanggi na buhay si Chonbok dahil sa kanya. Habang lalong nag-iisip, lalong napupuno ng galit ang mukha ni inay ni Chonbok. Ngunit may isang bagay na nagpapahirap sa kanyang kalooban kapag tinitingnan niya ito. Talagang kahina-hinala siya. Sina Chonbok at Era ay walang pakialam sa pagtitig sa kanila ni inay ni Chonbok. Masaya pa rin silang nagtatawanan. Ang mga zombie ay isa-isang umalis. Si inay ni Chonbok, na nakatago sa likuran, ay nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay umalis na silang lahat. Umalis silang tatlo sa silid na iyon. Pinagsabihan ni Gondon ang anak, kailangan mong manahimik. Si Chonbok, walang kaalam-alam, ay niyakap ang backpack ng ama at natulog. Habang naglalakad, biglang huminto si inay ni Chonbok. Tila may napansin siyang paparating. Agad siyang pumwesto, handang lumaban. Nagtatakang nagtanong si Gondon, anong nangyayari, mahal? Basang-basa ng pawis ang mukha ni inay ni Chonbok nang makarinig siya ng isang tunog. Iyon ay ingay na nagmumula sa madilim na lugar sa harap nila. Ang sumisitsit na ungol ay unti-unting lumilinaw sa gitna ng kadiliman. Palapit ito ng palapit sa kanilang mga tainga. At pagkatapos ay lumitaw ang isang peres ng higanting kamay na sumugod sa isang iglap. Nagulat silang lahat sa bagay na iyon. Nagmamadaling tumakbo si inay ni Chonbok sa kabilang direksyon. Sinubukan nilang tatlong tumakas mula sa mga kamay na napakalaki na kayang hawakan silang lahat. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa nila, kinailangan nilang huminto dahil napakarami ring halimaw sa daanang iyon. Ang kanilang mga matang uhaw ay nakatutok sa kanila. Ngunit kinailangan din nilang matakot at magtakbuhan nang makita ang mga kamay na humahabol sa kanila. Tumatakbo silang tatlo ng mabilis, hindi alam kung anong susunod na gagawin. Ang mga halimaw na iyon ay nagsimulang maghiwalay at tumakbo sa 200, kaya hindi nila alam kung aling daan ang tatahakin. Bigla, ang higanting kamay na iyon ay mabilis na dumaan kay Gondon. Hinawakan nito ang bawat halimaw, kaya naharangan ang daan sa kanan. Nataranta si Gondon nang maharangan ng kamay na iyon ang 100. Tila naintindihan na ni Era ang layunin ng halimaw na iyon, harangan ang daan. Nagbabala si inay ni Chonbok, sinusubukan tayong linlangin ang pinuno ng piitan na ito. Kailangan nating makaalis dito agad. Sa likuran nila, unti-unting lumitaw ang tatlong matang kumikinang ng pula. Wala silang ibang magawa kundi tumakbo, umaasang iyon na ang labasan. Tumatakbo silang tatlo para makatakas sa higanting bagay na iyon. Ang kamay na iyon ay kasing bilis ng kidlat na humawak sa kanila. Muntik na silang mahuli, ngunit lalo silang nawala ng pag-asa nang mapunta sila sa isang dead end. Napasimangot si inay ni Chonbok, pagkatapos ay sumugod para umatake. Sa likuran nila, lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na mabangis. Walang tigil sa pagtulo ang laway nito, pilit na nagsasabi ng ilang salita, hayaan ninyong tingnan ko. Nilampasan ng pinuno ng piitan si Gondon, pagkatapos ay si Era, ngunit parehong sinabing, hindi ikaw. Ngunit pagkatapos ay napunta ang tingin niya kay inay ni Chonbok.
Agad na napansin ng pinuno ng piitan ang kanyang mga dilaw na mata. Ngumiti siya ng may kasiyahan, nagtapos, sa wakas, natagpuan na rin kita. Ang madilim na silid ay walang ingay. Nanginginig na bumuntong hininga ang pinuno ng piitan. Ang katawan na ito medyo gumaan na ang pakiramdam. Nanlaki ang kanyang mga mata, unti-unting nagsimulang umungol. Pinilipit niya ang bawat buto, nararamdaman na mas maganda ang katawan na ito kaysa sa inaasahan niya. Ang mata ng pinuno ng piitan ay puno ng kasiyahan. Napakainit at puno ng sustansya. Hindi ko nakakailanganing maghanap ng bagong katawan sa malapit na hinaharap. Kahit papaano nasaan na sila, tumayo siya, nagsimulang humakbang. Tumayo sa harap ng mga galamay ni Gon. Nagtaka ang pinuno ng piitan, ano ang binabalak nila? Sinundan niya ang mga yapak patungo sa madilim na piitan. Habang tinitingnan ang paligid, hindi niya maiwasang magalit. Hindi napigilan ng pinuno ng piitan na lihim na magmura. Lintik! Papatayin ko silang lahat. Si Gon, kahit nakahandusay na sa lupa, ay pilit pa ring gumagapang. Lumapit doon ang pinuno ng piitan, nagtatanong ng buong kwento. Sino ang gumawa nito sa iyo, ha? Nang marinig niya ang boses, nagulat siyang lumingon. Hindi pa man nakakakibo si Gon, isang kamay na ang pumisil sa kanyang bibig. Agad siyang nagutos, alam kong nagulat ka. Pero wala akong pakialam. Sagutin mo ako agad. Sino ang gumawa niyan sa iyo? Nagsimulang mangilid ang mga luha ni Gon sa takot. Nang makahinga na siya, pautal-utal siyang sumagot, iyon pong halimaw na may mga matang katulad ninyo. Ama! Pala, ang pinuno ng piitan dito ay kontrolado na ng ama. Ang matanda, na nasa katawan nito ngayon, ay ngumiti ng may pahiwatig. Sa wakas, natagpuan na rin kita ang halimaw na may mga dilaw na mata. Bumalik sa kasalukuyan, si inay ni Chonbok ay nakatayo sa harap nito. Kahit medyo nag-aalangan, mabangis pa rin ang kanyang ugali. Nang makita ni Gondon na kinakausap siya ng matanda, nagulat siya. Kilala mo ba ang halimaw na iyan, mahal? Agad na itinanggi ni inay ni Chonbok. Lihim siyang nagtaka, dati hindi naman iyan nagsasalita. Ang tanging nagbago ay ang bukol na iyon. Tiningnan ni inay ni Chonbok ang mata nito at naghinuha, tiyak na iyon ang dahilan ng pagbabagong ito. Pero bakit parang pamilyar sa akin ito? Dahil ba pareho kami ng kulay ng mata? Sino ba talaga ito? Ang higanting kamay ng ama ay malakas na humampas sa lupa. Nagsalita ang matanda, alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko para mahanap ka? Pero hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kalapit. Oras na para ibalik mo ang katawan na ninakaw mo sa akin. Natakot si Gondon, tinanong si inay ni Chonbok, may ninakaw ka ba sa halimaw na iyan, mahal? Ngunit itinanggi pa rin niya, hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng halimaw na iyon. Nang marinig iyon ng ama, naintindihan niya, hindi mo ako nakikilala? Siguro hindi mo ako makikilala sa anyong ito. Naging mapanganib ang mga mata ng matanda. Wala akong pakialam kung naaalala mo ako o hindi. Papatayin kita at babawiin ko ang katawan na iyon. Ang mga dilaw na mata sa dibdib ng katawan ng pinuno ng piitan ay kumislap ng napakakaiba. Hinawakan ng mahigpit ni Era ang palakol, handang lumaban. Pinagsabihan niya si Gondon, protektahan mo si Chonbo. Nang marinig iyon ni Gondon, nag-alala siya. Lalabanan mo ba ang bagay na iyan? Ayaw nang magsalita pa ni Era. Huwag mo akong guluhin. At manatili ka lang sa likuran. Akmang susugod na siya para tapusin ito nang pigilan siya ng kamay ni inay ni Chonbo. Hindi naintindihan ni Era kung ano ang binabalak ni inay ni Chonbo. Nagpa siya si inay ni Chonbo, kung hindi ko ito mapapatay, kahit papaano ay kailangan ko itong pigilan. Para magawa iyon, ito na ang tanging paraan. Ginamit niya ang lahat ng lakas, naghanda. Kakailanganin kong tiisin ang matinding sakit habang ginagamit ito pero wala ng ibang paraan. Nagsimulang lumitaw ang mga berde at pulang ugat sa kamay ni inay ni Chonbo. Isang galamay na may matutulis na kuko ang lumabas. Ginamit niya ang lahat ng lakas, tinitiis para kontrolin ang galamay. Gulat na tiningnan ni Gondon ang asawa. Gagamitin mo ba iyan para lumaban? Matapos ang maingat na paalala ng asawa, sumugod si inay ni Chonbok na may determinasyong putulin sa dalawa ang halimaw na ito. Ngunit sa likuran ni Gondon at Era ay napakaraming iba pang mga halimaw. Lihim na nagmura si Era, pagkatapos ay kinuha ang palakol at sumugod. Ang galamay ay nahihirapang humugis, puno ng lason. Ngumisi ang ama, alam kong hawak mo iyan. Ngayon, kukunin ko na ang gamit ko. Kinontrol niya ang dalawang higanting kamay sa ibaba niya para sumugod. Mabilis na umiwas si inay ni Chonbok sa isang tabi para makaiwas dito. Ang mga ugat sa kamay ng ama ay nagsimulang pumutok ng walang tigil. Nanlilisik ang mga mata ng matanda sa sakit habang tinitingnan si inay ni Chonbok. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko para makuha ang katawan na ito, ha? At nangahas ka pang sirain ang kamay ko. Ang higanting kamay ay hindi rin nakaiwas sa epekto ng atake. Lumapit si inay ni Chonbok sa matanda. Lihim na nag-iisip, hindi ko na magagamit ang dalawang kamay ko dahil patay na ang mga ito. Ang ama ngayon ay walang tigil sa pagdaing dahil sa sakit.
Ginamit ni inay ni Chonbok ang lahat ng lakas para tapusin agad ang laban na ito. Ngunit isang paa niya ang biglang napulupot ng kung ano. Nagulat si inay ni Chonbok, likas na tumingin sa ibaba para tingnan. Si Gondon, na nakatayo sa labas at nanonood, ay natakot habang tinitingnan ang eksena sa harap. Ang pumupulupot sa paa ni inay ni Chonbok ay pala ang dila ng ama. Nagsalita ang matanda, nagtatanong, nakita mo ba ang galing ko sa pag-arte? Ngunit hindi niya naintindihan kung anong nangyayari. Tuwang-tuwang tumawa ang ama. Natutuwa ako na lumayo ka pa para makita ako. Napaka-maalalahanin mo naman. Sinubukang ilabas ni inay ni Chonbok ang galamay, sumugod, ngunit biglang may yumanig na nagpatigil sa kanya. Ginamit ng pinuno ng piitan ang dila para ihagis siya sa kisam. Nakanganga si Gondon, takot na takot habang nakatingin sa itaas. Pareho silang natakot at nag-alala para sa kanya ni Chonbok. Pagkatapos ay ibinagsak si inay ni Chonbok sa sahig. Si Chonbok, na nakikitang nasasaktan ang ina, ay nangingilid na ang luha. Ibinagsak siya sa matigas na sahig, masakit ang buong katawan. Bawat tunog ng pagkasira ay umalinggaw sa tainga ni inay ni Chonbok. Unti-unting luminaw ang lahat sa kanyang mga mata, na may imahe ng sarili niyang tumatakbo. Nagtaka si inay ni Chonbok, saan ako pupunta? At bakit? At pagkatapos ay bigla siyang may naramdaman sa likod ng ulo. Lumitaw ang napakaraming matutulis na galamay sa likod ng ulo ni inay ni Chonbok. Ang bahagi ng lupa kung saan ibinagsak si inay ni Chonbok ay naging isang malalim na hukay. Pagkatapos ay malakas pa siyang ibinagsak. Malinaw na umalingaw ang tunog ng nabaling buto sa kanyang katawan. Lalo pang umiyak si Chonbok nang makita ang ina na ganoon. Tinantya ng ama, iyan na ba lahat ng kaya mo kapag ginagamit ang lakas ko? Nakakadismaya naman, ang galamay ni inay ni Chonbok ay nakahandusa sa duguan na lupa. Mapanghamak na sinabi ng ama, talaga bang iniisip mong ang isang maliit na nilalang na tulad mo ay makakalaban sa akin? Napakatanga, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging mayabang sa lakas na iyan. Si Chonbok, na kanina pa nanonood sa pagbagsak ng ina, ay hindi na nakatiis pa. Tumalon siya mula sa kandungan ni Gondon, nagulat ang lalaki. Umiiyak na tumakbo ang bata patungo sa ina, sumisigaw, huwag mo nang saktan si inay. Si Era, na nakikipaglaban sa mga halimaw sa gilid, ay nakitang malapit ng mapahamak si Chonbok. Kaya sinabihan niya si Gondon, ano ang ginagawa mo dyan, ha? Hulihin mo ang bata. Tumatakbo si Gondon patungo kay Chonbok nang biglang lumitaw ang isang matulis na kamay sa tabi niya. Mabilis niyang ginamit ang espada para salagin ito, ngunit hindi pa rin maiwasang mag-alala para sa anak. Sinubukan niyang sumigaw para pigilan si Chonbok na tumakbo doon, ngunit desidido pa rin ang bata na pumunta sa ina. Tumutulo ang luha at sipon, pilit na pinoprotektahan ang ina. Si inay ni Chonbok ngayon ay tulala pa rin habang nararamdaman ang mga galamay sa likod ng ulo. Takot na takot siya, masyadong mapanganib, nararamdaman ko ito sa mga buto ko. Kailangan kong tanggalin ito. Ikinot ni inay ni Chonbok ang mga braso sa likuran, sinusubukang tanggalin ang mga galamay na iyon. Nagpupumilit siya ng husto na lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Sa wakas, nagawa rin niyang tanggalin ang mga ito sa kanyang ulo. Katatanggal pa lang, pagod na umupo si inay ni Chonbok. Hinihingal siyang tumingin sa likuran niya, nag-iisip pa kung anong susunod na gagawin. Nanlaki ang mga mata ni inay ni Chonbok sa gulat. Ang mga galamay na iyon ay lumitaw na may isang kamay na unti-unting lumalapit sa kanya. Unti-unti silang lumalaki at dahan-dahang lumalapit. Takot na takot si inay ni Chonbok, basang-basa ng pawis ang mukha habang tinitingnan ang kasuklam-suklam na bagay na iyon. Pagkatapos ay bigla silang naglabas ng mga kuko, mabilis na sumugod sa kanya. Ngunit walang magawa si inay ni Chonbok. Wala siyang ibang magawa kundi maupo ng tahimik, tinitingnan ito, at umaasang hindi sila lalapit. Takot siyang tinakpan ang tainga, naghihintay sa kung anuman ang kanyang kahaharapin. Pagkatapos ay umalinggaw ang boses ni Chonbok, nagpoprotekta. Tumigil ka, huwag mong saktan ang nanay ko. Sa sandaling ito, si inay ni Chonbok, na kanina pa hindi gumagalaw, ay biglang nanlaki ang mga mata. Pilit na bumabangon, pinapakalma ang sarili. Iyon ang boses ni Chonbok. Tumakbo ang bata para harangan ang ina, sumisigaw, kung susuntukin mo pa si inay, susuntukin kita. Si Chonbok, kahit takot na takot, ay nanatiling nakatayo, direktang nakaturo sa ama. Nalungkot si inay ni Chonbok habang tinitingnan ang anak, pilit na pinapatakbo ang bata. Sina Jira at Gondon, na nakikipaglaban sa mga halimaw, ay nag-aalala ring tinitingnan si Chonbok. Masakit at walang magawa si inay ni Chonbok. Hindi ako makagalaw dahil sa yumanig kanina. Pero kailangan kong protektahan si Chonbok. Ang paligid ngayon ay sobrang tahimik, si Chonbok lang ang humaharap sa ama. Tiningnan siya ng matanda ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsalita, mukhang ikaw si Chonbok, ano? May tanong ako sa iyo. Ano ka? Habang tinitingnan ang maliit na si Chonbok sa harap niya, nang hula ang matanda. Tao ka ba? Ngunit nang tingnan ang kakaibang daliri ng bata, tila hindi. O halimaw ka ba?
Ang tono ng ama ay medyo interesado. Nakakatuwa talaga. Paano mo nakuha ang isang bahagi ng katawan ko? Hindi sumagot si Chonbok, umiyak lang siya ng malakas. Hindi ko alam. Huwag mo lang saktan si inay. Tanga! Tiningnan ni inay ni Chonbok ang kanyang inosenteng anak at hindi makabangon para pigilan siya. Ano ang iniisip mo, ha? Mabangis na tinantya ng ama, dahil ba masyadong maliit ang bata para makipag-usap ng maayos? Kahit papaano, may nalaman na akong ilang kapakipakinabang na bagay. Ang mag-ina ay parehong takot na tinitingnan ang malaking bagay sa harap nila. Itinaas ng ama ang isang higanting kamay. Malalaman ko pa kapag hiniwa ko na kayong dalawa. Si Era, na baliw na nakikipaglaban sa mga halimaw, ay sumisigaw, tinatawag ang pangalan ni Chonbok. Sinubukang itulak ni inay ni Chonbok ang anak sa likuran. Tumakbo ka na, mapanganib dito. Malakas siyang nag-utos na kailangang tumakas ni Chonbok dito. Ngunit umiiyak pa rin ang bata, desididong ayaw. Hindi kita iiwan, inay. Poprotektahan kita. Ang mga mata ni inay ni Chonbok ay puno ng awa habang tinitingnan ang anak. Napuno siya ng pagsisisi. Napakawalang kwenta. Kahit si Chonbok ay hindi pa sumusuko. Ngunit kinumbinsi niya ang sarili, pinapalakas ang loob. Mas malakas pa ang bata kaysa sa akin. Bumangon ka. Nagsimulang kontrolin ni inay ni Chonbok ang galamay. Niyakap niya si Chonbok sa kandungan, nagpa siya. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko dahil ako ang ina ng bata. Agad-agad, sa likuran niya, lumitaw ang isang higanting kamay. Ang higanting kamay na iyon ay malakas na humampas sa lupa. Gulat na tiningnan ni Era ang malaking bagay sa harap niya. Hindi rin maiwasang magulat ni Gondon sa nangyayari. Pagkatapos ay tuwang-tuwang tumawa ang ama, pumupuri. Ngayon, iyan ang tinatawag na paglaban. Dito, biglang may napansin at natanto ang matanda. Tiningnan niya ang kanyang kamay na unti-unting nangingitim. Hindi pa tapos ang sorpresa, patuloy na inaatake ang likod ng pinuno ng piitan. Hindi niya naintindihan ang nangyayari. Bumabagal na ang bilis, ang kamay ng ama ay patuloy na sumasabog, pira-piraso ng laman. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakakibo o nakakalaban ang ama. Nanlilisik ang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagising ba siya sa sarili sa ganitong sitwasyon? Si inay ni Chonbok ngayon ay mas nakakatakot pa kaysa dati. Matapos ang mga atake, ang katawan ng pinuno ng piitan na kontrolado ng matanda ay hindi nabuo. Nang makita ni Gondon ang eksenang ito, natigilan din siya habang tinitingnan ang matanda. Natutunaw ang laman niya, takot na takot siya, tinatanong ang sarili, ano ang nangyayari? Tuwang-tuwang tiningnan ni Chonbok ang ina nang makita ang galamay na lumitaw. Lumalaban si inay ni Chonbok habang pinoprotektahan ang anak. Hindi gaanong natakot ang ama, sa halip masaya pa siyang nagsabi, nakakatuwa ito. Ngayon, ibigay mo na ang lahat ng lakas mo. Ang mga yapak ay dumadalas, lalong lumilinaw. Ang mga halimaw ay nagkakarera sa pagtakas, lahat gustong makalabas. Nagtutulakan sila na parang tumatakas sa kung ano. Sa likuran nila, lumitaw ang isang bata na dahan-dahang sumusunod na may boses na nagmamakaawa, makipaglaro ka sa akin. Mabagal ang kanyang mga hakbang, maihalong kabangisan. Tinatawag pa niya, inay. Ang ama ngayon ay galit na. Nangahas kang sirain ang mahalaga kong bagong katawan. Minaliit kita. Tumayo ang matanda sa harap ni inay ni Chonbok, umaamin. Sinubukan kitang maging mabait, pero lumampas ka na sa guhit. Ang boses ng matanda ay kakaiba at nakakatakot. Ang kanyang dalawang kamay ay muling gumaling, mabilis na sumugod sa kanilang tatlo. Tinitingnan nila ang higanting kamay na papalapit, ngunit ang tinatarget nito ay pala ang mga bangkay. Kinontrol ng ama ang katawan ng pinuno ng piitan, malaking ibinuka ang bibig, naghihintay. Agad na isinubo ang lahat ng bangkay na nakuha kanina, pagkatapos ay ninuya ng buong gana. Tulala si Gondon, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Ang katawan ng pinuno ng piitan ay unti-unting lumalaki kaysa kanina. Ngayon, mayroon na siyang isa pang paa. Ang mukha niya ay uhaw na uhaw sa pain, mas nakakatakot pa kaysa dati. Ang kanyang katawan ay baluktot, nawala ng balanse, tumayo. Nakanganga si Chonbok sa gulat, hindi mapigilang bumulalas, ang laki niya. Natakot si Gondon sa kasalukuyang sitwasyon, naghinuha. Patay na tayo. Paano natin siya matatalo? Imposibleng mapatay siya. Hindi man lang tayo makakataka sa kanya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ngunit biglang may nagpatungo kay Gondon. Nagtaka siya, hindi alam kung ano ang gustong gawin ni inay ni Chonbok, kaya ibinigay sa kanya ang bata. Ngunit umuungol lang ito at walang sinasabi. Naintindihan ni Gondon ang kanyang intensyon, kaya pinigilan niya ito. Hindi ka pwedeng lumaban sa kanya. Hinding-hindi, huwag mo nang isipin iyan. Tiyak na may paraan para makatakas tayong lahat. Nanginginig siyang nagmakaawa, walang magawa. Kaya huwag kang umalis. Maaari kang mamatay. Ang imahe ng galamay na may duguan na lupa ay muling lumitaw sa kanyang isip. Basang-basa ng luha, agad na niyakap ang mukha ni Gondon. Ngumiti ng masaya si inay ni Chonbok, pinapakalma siya. Maniwala ka sa akin.
babalik ako agad. Sinubukan niyang kumbinsihin si Gondon, pati na rin ang sarili niya. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Hinawakan ng mahigpit ni Gondon ang kamay, sinisisi ang sarili, walang magawa. Pasensya na kung naging mahina akong asawa. Poprotektahan ko si Chonbok gamit ang buong buhay ko. Kaya huwag kang mag-alala tungkol sa bata. Isa kang napakagaling na ina. Ang mag-ama ay sabay na nagpalakas ng loob sa kanya. Patayin mo ang halimaw na iyan. Matapos makipag-usap sa pamilya, nag-alab ang diwa ni inay ni Chonbok. Dahan-dahan siyang humakbang paharap. Gulat na tiningnan ng mag-amang sina Chonbok ang malupit na tanawin na ito. Natakot din si Era sa nangyayari sa harap nila, kasabay ng pagtilapon papalayo dahil sa yumanig. Si Chonbok, kahit takot, ay walang tigil sa pagtawag sa ina. Medyo nagtaka ang ama, hindi ko maintindihan ang kilos mo. Bakit mo gustong mapahamak para protektahan ang pamilya mo? Mayroon din akong pamilya, pero wala pa akong nakitang nagsakripisyo para sa pamilya na tulad mo. Ang mga magulang ang pangunahing prioridad at susundin ng mga anak ang utos ko. Patuloy pa ring nagsasalita ang ama. Para suklian ang pagpapalaki sa kanila iyon ang tunay na pamilya. Inatake ni inay ni Chonbok ang matanda na may matigas na pahayag. Hindi iyan pamilya, tinatrato mo ang mga anak mo na parang mga alipin para bigyang kasiyahan ang iyong makasariling pagnanasa. Hindi ka karapat-dapat tawaging magulang. Pagkasabi noon, agad niyang inilabas ang dalawang galamay, sumugod patungo sa ama. Nang marinig ang boses na iyon, nagulat ding lumingon ang matanda. Ngunit nagawa niyang salagin ito. Habang tinitingnan ang natutunaw na laman, hindi niya maiwasang bumuntong hininga. Nakakainis talaga, sabi nito, pagkatapos ay malakas na iwinasiwas ng ama ang kamao, patungo kay inay ni Chonbok. Hindi niya maiiwasan ang marahas na suntok na iyon, kaya tinanggap na lang niya ito. Ngunit pagkatapos ay ginamit ni inay ni Chonbok ang kanyang kamay na puno ng matutulis na kuko para tusukin ng diretso ang laman ng ama. Mabilis na tumusok ang matatalas na galamay sa laman ng ama. Sumunod ay marami pang ibang bahagi. Dahan-dahang gumapang si inay ni Chonbok sa kamay ng matanda para makalapit. Ngunit ang ibang bahagi ng katawan ng matanda ay nagsimula na ring gumalaw. Mabilis silang lumapit kay inay ni Chonbok. Pagkatapos ay walang pag-aatubiling hinawakan siya ng mahigpit. Mapanghamak na tumawa ang matanda. Yud! Sinira mo ang braso ko. Dudurugin ko ang mga buto at lamang loob mo. Sabi nito, pagkatapos ay lalong humigpit ang hawak ng ama. Nahihirapang huminga si inay ni Chonbok dahil sa higpit ng pagkakahawak. Sinubukan niyang pumiglas para makatakas. Mawawalan ako ng malay. Biglang nakaramdam ng hilo ang ama, hindi makatayo ng tuwid. Unti-unti niyang binitawan si inay ni Chonbok, pagkatapos ay napaluhod. Tumingin ang ama sa ibaba para tingnan kung anong nangyayari. Napansin niyang nasugatan ang kanyang paa. Hindi pa man nakakakibo si inay ni Chonbok dahil katatakas lang niya mula sa kamay ng pinuno ng piitan. Narinig na niya ang tawag. Si Era pala ang dahilan kung bakit nasugatan ang paa nito. Pinaalalahanan niya, patatagalin ko ang oras. Patayin mo na ang halimaw na iyan. Sa sandaling ito, malakas niyang inuudyukan si inay ni Chonbok na magmadali. Nakabawi si inay ni Chonbok, sumagot, gagawin ko iyan ang hindi mo na kailangang sabihin pa. Dito, sumugod na naman siya na parang palaso, inaatake ang matanda. Si Era ay kasabay ding sumugod sa kanya. Ang dalawa ay nagtulungan. Si Gondon, na nakatayo sa isang tabi at yakap si Chonbok, ay humanga. Ang galing talaga nilang lumaban. Ang mag-ama ay sabay na naniniwala na mananalo sina inay at Era sa laban. Ngunit pagkatapos ay nagulat sila nang makarinig ng mahinang boses mula kung saan. Makipaglaro ka sa akin. Sa gitna ng makapal na usok, lumitaw ang isang bata na walang tigil sa pag-ulit ng isang pangungusap. Nang makita ni Chonbok ang batang iyon, agad niyang nakilala, ang anak ng pinuno ng piitan iyon. Walang buhay ang mga mata, unti-unting lumalapit. Naisip ni inay ni Chonbok na kailangan niyang protektahan ang bata, kahit na isugal pa niya ang sariling buhay. Habang lumalaban, nagpasya siya sa sarili na ilalayo rin niya ang pamilya sa lugar na ito. Seryoso ang mukha ni Era. Dapat ko bang sundan si Chonbok at umalis dito? Iwinasiwas niya ang palakol ng malakas, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kung iiwan ko silang dalawa, kahit papaano ay mapoprotektahan ko si Chonbok. Masakit na nakipaglaban sa sarili si inay ni Chonbok. Pagkatapos, tila mayroon na siyang sagot para sa sarili. Pareho silang lihim na nagpasya. Papatayin ko ang tipak ng laman na iyan at sabay kaming aalis dito. Sa harap, kinontrol ng ama ang katawan ng pinuno ng piitan. Malakas na tumapak, nayanig ang lupa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay, kaya lumitaw ang mga pilipit na ugat ng katawan na ito. Isang tunog na parang may nabaling bagay ang umalingaw-ngaw. Itinaas niya ang kamao, sumigaw ng baliw, kasama ang mga matang pula na parang nagliliyab na apoy. Biglang nagsalita ang matanda. Kayong mga hangal na nilalang, mamamatay kayong lahat dahil sa maling desisyon ninyo. Ang mga dilaw na mata ay tila nagpapasya sa lahat. Ang anak ng pinuno ng piitan ay inosenteng naglalakad mag-isa sa madilim na gabi na puno ng usok.
Si Gondon, nayakap si Chonbok, ay napansin ang bata, kaya sumigaw siya, pinupuna, ang baho ng katawan mo. Kasabay nito, sumigaw ang bata, iyan ang halimaw na nanggulo sa akin. Nagulat si Gondon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Chonbok, iyan. Kaya niyang pahabain ang kamay niya, at sinaktan niya ako gamit iyon. Inalo ni Gondon ang anak, hayaan mo na siya sa akin. Tiningnan niya ang bata na puno ng tensyon, na may matalim na tingin, pawisan ang mukha. Kasabay nito, tiningnan ng bata ang mag-ama. Ngayon lang napansin na si Chonbok pala ang nakaaway niya, kaya nagalit ito. Hinarap ng bata ang bata na maihalong pagkainis. Dahil nasa kandungan ng ama, walang kinatatakutan si Chonbok. Dinilaan niya ang bata, inaasar ang anak ng piitan. Ang kilos na ito ay matagumpay na nagpagusto sa bata na makipaglaro. Ngunit agad na tumayo si Gondon at sinipa ang anak ng pinuno ng piitan, kaya natigilan ito at nagtaka. Nagpakita ng pagkalito ang anak ng pinuno ng piitan, gustong makipaglaro, ngunit iwinasiwas niya ang paa para paalisin ang bata. Tiningnan ni Gondon ang bata at nagtaka nang makitang mas mahina ito kaysa sa kanya. Ang isang mahinang halimaw na tulad niyan, paano siya napunta rito? Karaniwang tumatakas ang mga halimaw kapag nakakaramdam sila ng panganib. Naalala niya ang imahe ng mga halimaw na nagkakagulo sa pagtakas ng lumitaw ang bata at labis siyang nalito. Bigla, may ingay sa malapit na nakaagaw ng pansin nilang tatlo. Aksidenteng tumingin ang bata sa direksyong iyon, may natuklasan kaya napabulalas, gusto kong makipaglaro. Ang ama, na kumukontrol sa katawan ng pinuno ng piitan, ay lumitaw mula kung saan, sumisigaw ng malakas. Gulat na tiningnan ng bata ang ina na nasapian na. Bumulong mag-isa ang anak ng pinuno ng piitan tungkol sa kung ano. Ang ekspresyong iyon ay labis na nagpagulat kay Gondon. Tiningnan niya ang bata at natigilan. Sumugod ang pinuno ng piitan nang may nakakatakot na bilis, nagdulot ng makapal na alikabo. Tumalsik ang mga bahid ng dugo sa gitna ng malabong usok ng isang marahas na atake. Nakasandal si Era sa pader, puno ng sugat ang katawan matapos ang ataking iyon. Si inay ni Chonbok, puno ng dugo, ay hinihingal kasabay ng mahinang pag-ubo. Agad na hinawakan ng ama ang katawan niya, itinaas, at mayabang na tumawa. Nang makita ang ganitong kalagayan, mayabang na pinaalalahanan siya ng matanda. Ito ang katotohanan, kahit isuko mo pa ang lahat para sa pamilya mo, o kahit gaano pa kalaki ang lakas na nakatago sa katawan mo, wala sa mga iyan ang makakagawa ng pagkakaiba. Ang lahat na natitira sa iyo ngayon ay desperasyon. Paano ka pa rin makakapagmatigas ng ganyan? Umuwol sa galit si inay ni Chonbok, lalong nagningning ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan ang mga matang puno ng lakas niya, at inihahambing sa mata sa dibdib niya, lalo niyang nakikitang magkapareho sila. Kinumpirma ng matanda ang kanyang hula. Ang mga matang iyan sinasabing hindi ka pa sumusuko. Pagkasabi noon, kinontrol ng matanda ang halimaw, ibinuka ang bibig. Dahan-dahang ipinasok ng halimaw si inay ni Chonbok sa bibig, balak siyang kainin ng buo. Inanunsyo ng ama, ngayon, mamatay ka na. Gayunpaman, ang mga mata ni inay ni Chonbok ay tila hindi kailanman sumuko, nagpapakita ng lakas, hindi takot sa kamatayan. Biglang sumigaw ng malakas si Gondon, nagulat sila ni Era. Hiniling niya sa matanda na alisin ang maruruming kamay nito sa kanyang asawa. Tulala na tumingin ang pinuno ng piitan kay Gondon. Binuhat niya ang anak ng pinuno ng piitan, nagbabantang mapapahamak ang bata. Kasabay nito, sumigaw din si Chonbok, ibalik mo si inay. Nang makita ng ama ang eksenang ito, naghula siya. Iyan siguro ang anak ng pinuno. Ano ang gagawin mo sa kanya? Agad na pinigilan sila ni inay ni Chonbok. Huwag kayong lumapit. Tumakbo na kayo. Medyo natakot si Gondon, ngunit desididong gawing hostage ang bata at gusto niyang pakawalan ng matanda ang kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na matagal nang sinapian ng ama ang katawan na ito. Kalmadong sinabi ng matanda, sinusubukan mo bang pukawin ang awa ko? Isang walang kabuluhang pagsisikap. Ang mga salitang ito ay matagumpay na nagpagulat kay Gondon. Giniit ng matanda, wala kang mababago kahit ano pa. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang nanginig ang kamay ng matanda. Ang ekspresyong iyon ay labis na nagpagulat sa ama. Hindi sumusuko, sinubukang magbabala si Gondon. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi ka mag-aalala kahit saktan ko siya, tama ba? Talaga? Sinubukan niyang pukawin ang likas na pagiging ina ng pinuno ng piitan. Ang boses ng bata ay patuloy na umaalingaw sa kanyang tainga. Biglang mas lumakas pa ang panginginig ng kamay ng matanda. Napansin ng ama na unti-unti na niyang nawawalan ng kontrol sa katawan na ito. Ang bata, basang-basa ng luha ang mukha, ay tinitingnan ang katawan ng ina, gustong lumapit para makasama. Hindi namamalayan, ang isip sa loob ng katawan ng pinuno ng piitan ay tila naglalaban, matagumpay na pinukaw ang katinuan nito. Hindi namamalayan, naalala ng pinuno ng piitan ang mga bagay na ginawa niya sa bata noon.
Noong mga panahong iyon, napakapayapa at napakasaya nilang mag-ina. Ang mga imaheng iyon ay patuloy na bumabalik. Ang napaka-cute na mukha ng bata kapag tinatawag siyang iinay. Nanginginig siyang umiyak ng malakas, tinatawag ang anak. Nagulat ang ama na kumokontrol sa katawan na ito. Muli siyang kinailangang mag-ingat. Unti-unti akong nawawalan ng kontrol dahil sa mga walang kwentang emosyong ito. Hindi pwede. Sinubukan niyang kontrolin ang katawan, bawiin ang pamamahala. Naghula ang matanda. Ang katawan na ito ba ay talagang pinupukaw ng batang iyon? O dahil ba ito sa likas na ugali ng katawan na ito? Patuloy na nag-isip ang ama. Sa wakas, nakabuo siya ng konklusyon. Kung ganoon, dapat ko nang bawiin ang katawan ko. Habang nalulunod sa pag-iisip, si inay ni Chonbok pala ay nakatakas na, hindi niya namamalayan. Biglang tumingala ang matanda at nakita sa himpapawid si inay ni Chonbok na gumagamit ng isang bagay, naghahandang umatake. Sa sandaling ito, ang ama ay nasa handang lumaban na estado na rin. Bigla, isang palakol ang lumipad, direktang tumama sa kamay ng ama, tumalsik ang dugo. Si Era sa ibaba ang naghagis ng palakol sa matanda. Hinihingal siya, pilit na nagsasabi ng isang babala. Huwag kang pumalya sa itaas. Hindi pinalampas ang pagkakataon, inatake na ni inay ni Chonbok ang matanda. Ang matang kumukontrol ng ama ay nakatingin lang, hindi nakakibo. Gumawa ng isang hiwa si inay ni Chonbok, tumalsik ang dugo. Ang kalooban ng pinuno ng piitan ay sinusubukang makawala sa kontrol ng ama. Anak ko, tiningnan siya ni Gondon at ipinagmalaki dahil nagawa iyon ng kanyang asawa. Si Era sa ibaba ay nanonood, huminga ng malalim dahil sa pagod. Hindi rin nagpahuli si Chonbok sa pagpuri sa kanya. Ang galing mo. Tinamaan ni inay ni Chonbok ang ama, tumalsik ang bukol palabas. Ginamit ni inay ni Chonbok ang lakas sa kamay, pagkatapos ay inisip kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon, patayin ang ama. Iwinasiwas ni inay ni Chonbok ang kamay, naghahandang mahuli ang matanda. Biglang kumislap ng kakaiba ang mga dilaw na mata ng matanda. Umabot siya. Gustong tapusin na, nang biglang gumamit ng galamay ang ama, direktang itinusok sa kanyang kamay. Dahil doon, napaatras ang kamay ni inay ni Chonbok, tumalsik ang dugo. Ano ang ginagawa nito? Nanginginig ang kamay niya habang pumapasok ang galamay sa kanyang palad. Nang makita iyon, umiti ng may kasiyahan ang matanda. Ang kilos na iyon ay nagpagalit kay inay ni Chonbok, sumugod siya na may nagliliwanag at mabangis na mga mata. Ang baliw ng ngiti kasama ang malakas na atake ay pumunit sa hangin. Isang bagay ang mabilis na dumaan sa kanyang mukha. Si Gon ang umatake agad. Kinailangang umiwas ni inay ni Chonbok sa isang tabi. Sumulyap si Gon kay inay ni Chonbok na may matinding galit. Nagulat siya nang makita ang paglitaw ni Gon. Ang kilos na iyon ni Gon ang nagpahulog kay inay ni Chonbok mula sa itaas. Nahulog siya sa lupa nang hindi gaanong malumanay habang iniisip, pinapakalma ang sarili para lumaban sa gitna ng matinding sakit na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang sa sandaling ito palumitaw. Mabilis na dumaan si Gon, niyakap ang ama. Si inay ni Chonbok sa ibaba, na nanonood sa eksenang ito, ay hindi makapapayag. Sina Chonbok at Gondon ay sobrang nag-aalala, nagpapaalala. Umiwas ka na dyan. Dito, wala na siyang magawa, ipinaubaya na lang ang sarili sa kapalaran. Ang dambuhalang halimaw ay ginamit ang kamay para abutin si inay ni Chonbok. Si inay ni Chonbok, na puno ng sugat ang mukha, ay labis na nagulat.